Butuanon. Merkules nga po, November 26, last Wednesday of November. Saan ba napunta ang panahon, mga kapatid? Nako, napakabilis talaga ng pag-usad ng araw-araw natin. Kaya naman po dapat hindi ka rin magpahuli sa mga latest happenings. Kaya heto naman po ang sagot sa madalas na tanong ng mga Marites na... Anong latest? Aba, ako pala may baon ngayon. Unang-una. Ganda mo yan. Ikaw ang una. Ngayong umaga ang aking pabaon ng ating Mama Dimple. At si Jean Bernardo, reunited sa isang teleserye! And it feels so good! Ayan po, shinare ni Mama Dim sa kanyang Instagram story ang ilang larawan at videos at day one on set ng upcoming teleserye nila ni Catherine na Someone Someday. Ay, 15 years ago nang huling magsama-sama or yun nga, nagsama po ang dalawa sa seryeng Mara Clara kung saan gumanap si Mama Dims na nanay ni Mara o ni Catherine Bernardo. Kaya naman tila isang reunion project ang kanilang bagong serye. Okay, marami namang netizens ang natuwa at na-excite sa muling pagsasama ng dalawa. Sabi ng ilan, the reunion would love to see. Yan. At bukod po sa kay Catherine, kasama rin dyan sina Maha Salvador, James Reid, Rita Avila, Makoy De Leon, Ruel Santiago, Matt Evans at marami pang iba. And of course, directed by Chad Vedanes. Handog po ito ng ABS-CBN Studios at Dreamscape Entertainment at inaasahang i-ere sa susunod na taon. Aabangan natin yan, Mama Dims, at of course, in her acting era again. Huwag na naman tayo! Thank you, Angela. Touch ako sa with level of care naman yung alam mo anong latest. Una sa lahat, nakapag-taping na kayo? Nag-taping ako day 1. Pero sila kasi I think naka 2 or 3 na. Okay, kamusta? Kamusta? Masaya. Kasi syempre alam mo, pagka yung mga batang ito, syempre si Catherine ilang taon na, di ba? Pero ito, si Kat kasi, 9 pa lang siya, nakatabaho na siya, mama. Tapos, pag yung mga batang ito, nakita mo nag-thrive sila, naging successful sila sa industriya ito, nakakataba ng puso, parang nag-full circle kami, magkakasama kami ulit. And this time, it is directed by Direk Chad Vedanes. Dreamscape pa, kay Nestor Deo to. Kaya excited na excited po kaming lahat. Kapanapanabik! Ang ganda-ganda nung Catherine. Dumating ako, syempre. Kamukha mo nga siya. Di ba nasabi ko kahapon? Magkahawig kayo eh. Sabi ni Kali, Mom, you look like your, she looks like your child. Si Kali to, Sabi ko, alam mo, anak, na-flatter ako kasi ang ganda-ganda, mama. Ang pino-pino naman ko. Tapos na-realize ko lang, I think this is the most beautiful I have ever seen her. Wow. Oh, super beautiful. Baka meron galing sa loob, from within. De, ang tanong ko, itong nakikita namin, yan bang edad ni Catherine ngayon? Yung edad mo noon? Ito, nung mga, yung pinakita mong kanina. Kanina, yung mama. 16 siya doon, mama. Oo, pero ilang taon ka noon? 15 years ago, so I would have been... Vampira din po. 20 years Yan old. ang edad halos kaidaran mo si Catherine ngayon. Mas bata ako kay Catherine noon, Oh mama. my magic. Pero doon mo nga makikita na vampira talaga ito kasi tumatanda yung mga, di ba, si Catherine nakita mo from child actor, teenager. Pero ikaw, walang, di ba? Huwag na tayo lalayo, mama. Ikaw ang peko. Huwag tayo lalayo. Things, ang tagal nilang hindi nagserye. So, si Catherine, si James, si Madge. Mabibigat, ha? Oo, at saka it's a new combination of the actors. Bagong-bago. Fresh na fresh. At saka, Someone Someday, pag inisip mo ano yung title, di ba? Don't we all want someone someday? Pag ganyan ba instant, yung parang yung chemistry agad o kailangan i-establish mo? Ay, establish yun. Kami nga ni Catherine, mama, first take ko pa lang, yung kamay ko, ninenervyos. Talaga? Ninenervyos ka pa rin? Yes, mama. Kasi hindi mo alam kung yung pag-arte mo ba 15 years ago ay pareho pa rin sa ngayon. Iba naman yung pangangailangan ng audience ngayon. So lahat kami very nervous but very, very excited. At masaya lang kasi syempre magkakapatid kami. Galing, abangan natin yan. At gusto ko din abangan, ha? Sabi ko, tumatanda na talaga tayo. Si Chad Vedanes, si Direk Chad. Bata na dati, anak ni Tita Connie. Dati ang late lang nun. Sabi ko, tas ngayon, anak ni Randy. Anak ni Randy Santiago. Kaya si talaga. Chad, bata lang dati si Chad. Oo, yun. Wala kasama ni Tita Connie. Tapos hindi lang yan. So Chad,
ano sa amin yan, nag-apprentice yan kay Nay Cathy Garcia. Garcia Molina. Ay, sorry, second chance kami. Okay, and I think okay. my perfect you. Nandiyan si Chad. Si Chad hindi lang agad naging director yan, ha? Talagang may dumaan pintanan. siya. Okay. Oo. So this is not his directing debut. No, not Marami at na. all. Oo, napakarami na. Don Bell, siya rin. Yes, Okay, Don okay. Bell. Nalala ko kasi, di ba dala-dala lang nilita ko. I know. Siya yung director. Hindi ko lang na-realize. Ito naman po, Kim Chu, nag-react sa relapse post ng ilang Kinderal fans sa viral beso nilang dalawa ng kanyang ex sa si Gerald Anderson. Sabi nga ni Kim sa kanyang tweet, nakakaloka yung feed ko ha. Kung makapag-relapse, akala mo talaga di tayo niloko 15 years ago. Char, not char. Nag-trending nga ang kanilang beso moment matapos nilang ma-receive ang kanilang legacy trophy sa Star Magic Christmas 2025 nung linggo lamang. Aha, sa speech ni Gerald at Kim, nagpasalamat ang dalawa sa ilang mga serye at pelikula na pinagbidahan nila ng magkasama. Ayan, caption tuloy ng isang fan sa isa niyang video. So, bakit nag-relapse ang mga trentahin? Ayan, kasabay niyan, labasan ang Kim Emerald fans with matching request na sana magkaroon pa ng project together ang dalawa. Malay! Mama, pero sa komento ni Kim, palagay mo ba papayag siya na may ano sila? Kasi yun ang ano niya, di ba? Tama ba yun yung sagot niya sa post? Sana Na may parang, palaman, ano? O ano sabi niya? Char na char? Char na, Oo, hindi, tsaka yung ano, yung yung talagang... kung makapag-relapse kung makapag-relapse tayo, 15 years. akala mo talaga di Hindi tayo tayo niloko niloko 15 years ago. At saka Char, may not times char. May times na. Alam mo, bibilib ka naman kay Kim kasi syempre, at this point in her life, she feels free, she feels full, yes. she can say however and whatever she wants to say. Kaya, di ba, baka Kung gusto niyang palamanan niya, masasabihin niya. pero Trentahins left the group. Pero I'm sure nga dahil marami silang fans ng Funeral ba yun? Oo naman, at saka ang lakas niya. Oo, lakas nun. They would love to see reunion. Alam mo naman tayo mga Pinoy, we're so, we like yung mga Nostalgic nostalgia. eh. Yes, Diba? Yung oo. mga pagbabalik. Tanungin But we'll natin see. kung okay kay Kim yung Yun nga. nostalgia. Oo, yun ang hindi natin alam. Ultimately, it's her choice. Nakakawa. Kung saan po kayo masaya, 15 years doon ago. Nanginginig ka na ba? Hindi ako nanginginig. Pag may preso ka, bigla ka. Wala, malinis to. Hindi, wala Hanap tayo. naman tayo ng Ano? ng picture mo nung 15 years ago kasi yan yung mga, anong ginagawa mo 15 years ago? Tingnan nga natin, nagpipelikula ka ba noon? Sinong kasama mo noon 15 years Ayun ba ang ago? ano? Yes, Yun ba ang mama. peg? Kasama ako noon, kabila, Hanap UKG, tayo ng UKG. picture. Sino nga ang kasama mo ng mga Eto naman, armies, mag-ingay tayo! Next topic natin! Ito na, comeback is waving para sa global pop group na BTS. Kasunod yan, nang pasilit ni BTS member RM sa kanyang Instagram story ng ilang photos sa isang practice room kasama ang iba pang miyembro ng Bangtan Boys. July po, this year, nang inanunsyo ng grupo na magkakaroon sila ng comeback sa taong 2026. Bagong album at world tour nga ang handog nila sa ARMYs. Nako, 2022 po nang mag-hiatus ang grupo para sa kanilang mandatory military service hanggang sa matapos yan this year. Halusot ka doon Yes. Hoy, Yan. comeback is waving, BTS. Bakit ang dami mga nagbabalik? Ang dami, no? Yeah, diba? Mga Gusto natin nagbabalik, yan. yung ibang nagbabalik, welcome. Yung iba, Wag hindi. na. Wag nang bumalik. Natanong ako, Oo, oo, diba oo. sa Israel, lahat pati babae kailangan mag-military service, di ba? Si, Yes, di ba? Si Wonder Woman, Yes. di ba? Pero sa Korea, hindi ba? Lalaki lang. Lalaki lang Lalaki, alam mo oo. sa Korea. Kaya pala hindi Mandatory yan. naghiwalay-hiwalay ang Blackpink. Oo. Oh. Oy, exciting yan. Naku, lahat nag-iintayan yung talagang buo na kumpleto na uli ang Yes. BTS. Wow! Oo. Ayan na Abangan sila. din ng mga Pilipino yan. Kasi di ba yung Blackpink nag-concert dito. So BTS naman din, di ba? Alam natin. Baka makarating na dito. Ayos, ayos. Hindi pa, no? I think Ayos! Ayos! Oh, pare! Papa! Yes, Good morning po mga kapatid! Mamaya ka sa akin, Andre! Relax ka lang, ganun mga tinginan. Happy ako for you, Catherine. Abangan ko talaga yan. Wag mo nang ibalik Ako din, doon. may aabangan Wag din na! ako. Kape-kape na po tayo. Bangon-bangon na po. Oras natin 5:40 this morning. At matapos ang ilang trending update na yan, heto na naman ang ilang pampabuhay na mano namin para sa inyo, mga kapatid, ngayong umaga.
Presidential son at Majority Floor Leader Congressman Sandro Marcos idinawit na rin ng dating kongresistang si Zaldico sa anomalya sa insertion sa national budget sa Kongreso. Bagyong Verbena nanalasa sa Cebu. Ilang mga lugar sa probinsya nalubog ulit sa baha. At mga bigating palabas na dapat abangan sa Kapatid Network sa susunod na taon. Ibinida na nga po sa TV5 Trade Launch. Ilang kapatid personalities nagpasiklab ng kanilang talento. Sure bowl sa sarap. Yan naman ang ibibida sa atin this morning ng Eat Girl natin na si Maui Chicken Bowls. Tikman natin yan on the go. Christmas is just right around the corner, kaya kung hindi pa po kayo nakakapag-decorate, dayuhin na rin ang i-reflect sa atin ni Laila na bilihan ng affordable decor. Abangan yan sa Lalalalarga. Narito na po mga may init na balita sa Frontline sa umaga. Dinamay ni dating Congressman Zaldico si Presidential son at Congressman Sandro Marcos o manoy budget insertions. Kwenta naman ni Sandro, kriminal si Zaldico kaya wag daw magpabudol. Nasa Frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos meron din pong pinapasok taon-taon. Yan ang bagong pasabog sa latest recorded video ni dating Congressman Zaldico. Sa mga unang video niya, sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang idinidiin. Ngayon naman, idinamay ang presidential son at House Majority Leader na si Sandro Marcos. Kaugnay yan ng budget insertions daw mula 2023 hanggang 2025 at umano'y kickback sa flood control projects. Ayon kay Ko, aabot sa 50.9 billion pesos ang umano'y insertions ni Sandro. Ipinost pa ni Ko ang listahan ng mga proyekto. Kasama riyan ang ilang flood control at infrastructure projects mula Luzon hanggang Mindanao. Bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Kwento pa ni Ko, may pagkakataong nagalit pa ang batang Marcos. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Agad-agad namang naglabas ng statement si Congressman Sandro. Aniya, madaling humarap sa kamera mula sa ibang bansa at magpakawala ng kasinungalingan. Ang mga banat daw ni Ko na siyang bagong kampyon ng mga DDS ay malayo sa realidad. Sana raw ay maalala ng publiko na walang kredibilidad si Zaldico. Malinaw daw ang kanyang interes na maglabas ng mga video para pabagsakin ang gobyerno. Ito rin daw ang taong alam mismo ng ating mga kababayan na arkitekto ng gulong ito, pero ngayon ay iniinsulto pa ang publiko sa paulit-ulit na linyang wala siyang nakuha. Ang tanging landas daw na nakikita ni Ko para sa sarili ay maghasik ng gulo sa politika sa pag-asang makaligtas sa sariling kaso. Gusto niyang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsuelto sa kanyang mga krimen. Ipinunto rin ni Sandro ang pagkakatanggal ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Matatandaang si Sandro pa ang nagmosyon noon na alisin si Ko. Giit pa ng presidential son, si Zaldico ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya, kaya wag daw magpapabudol. Hindi raw ito rebelasyon, kundi destabilisasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Handa na raw palitan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos kung kinakailangan. May bagong pasaring din ang bise sa mga pahayag ng Pangulo laban sa kapatid niyang si Senator Amy Marcos. Anya sa Frontline sa balita ni Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Sa exclusive interview ko kay Vice President Sara Duterte nitong linggo, tinanong ko siya kung handa ba siyang humalili sakaling magkudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng issue sa korupsyon sa flood control projects. Sabi ng bise, yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Pero sa isang ambush interview kay VP Sara, natanong ulit siya tungkol dyan. Anything
happen na mag-resign si Pangulong Marcos, how could you uphold yung constitutional mandate ng mga successor ng President? In case Are of, you ready, ma'am, na of course, there is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yun, ang sarili ko, at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa destabilisasyon laban sa administrasyon. Ang pag-ugong ng umano'y kudita ay sa gitna ng isyu sa korupsyon sa gobyerno. Kumbinsido nga raw si VP Sara sa pahayag ni Zaldico na sangkot sa budget insertions ang Pangulo at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Hindi niyo ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun? It's a matter of reading the budget. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Hiningan din ng reaksyon si VP Sara tungkol sa pahayag ng Pangulo kay Senator Amy Marcos. Matatanda ang inakusahan ni Senator Amy si PBBM at ang First Family na gumagamit umano ng droga. Sagot ni PBBM, tila hindi raw niya makilala ang kapatid kapag nasa TV. Iba ang tingin ni VP Sara sa sinabing yan ni PBBM. Sa tingin ko it fits the profile of a drug addict na ginagaslight yung mga mahal nila sa buhay. Na kapag sinasabi nung mahal nila sa buhay, may problema ka, sasabihin nila na wala akong problema, ikaw yung problema. It's a very characteristic response of a drug addict. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Sa ibang balita naman po, hindi pa man inaalis ang state of calamity sa Cebu dahil sa mga nagdaang bagyo muling nalubog sa baha ang maraming lugar sa probinsya dahil sa hagupit ng bagyong Verbena. Nasa Frontline ning balita, si John Roa ng News 5 Visayas. Lubog sa baha ang ilang barangay sa Carcar City, bunsod ng bagyong Verbena. Sa barangay Poblasyon, umapaw ang spillway kaya binahari ng ilang gasolinahan at ang mga pangunahing kalsada. Kulay putik na tubig ang rumagasa sa residential area na ito. Ganito rin katindi ang agos ng tubig sa ilang bahagi ng lungsod. Binaha pati ang mga bahay. Sa bayan ng Barili, bumulwak ang tubig na nagdulot ng baha sa barangay Mantayupan. Sa barangay San Rafael, isang babae naman ang nawalan ng malay at inanod ng baha. Mabuti na lang nahawakan siya ng isa sa mga rescuer kaya nasagip. Ayon sa Cebu Provincial Office, walang napaulat na nasaktan o nawawala sa pananalasa ng bagyong Verbena. Pero may mga alagang hayop na namatay at mga nalubog na pananim. Patuloy ang assessment sa pinsala ng bagyo sa infrastruktura at agrikultura. Bukod pa riyan, walang kuryente at tubig sa maraming lugar sa Cebu. Pagtitiyak naman ng provincial government, tutulungan ang mga apektadong residente. Lalo't nasa ilalim pa rin ng state of calamity ang buong probinsya noong nananalasa ang bagyong Tino. Namahagi rin ang LGU ng gamot kontra leptospirosis. President to have a presidential declaration nga pwede siya nato marilocate atong mga tawhan dito. Dapat padayon ta kung bati ta, this is an act of nature, no? Ang kaning ang kaning flooding unpredictable kaayo. Nagbabalita mula sa Frontline, John Roa, News 5, Visayas. Midweek na nga po mga kapatid at patuloy tayong nakaantabay sa bagyong Verbena na kasalukuyan pong nasa tropical storm category. Magtutuloy-tuloy ba ang pag-uulan hanggang weekend o may pag-asa bang umaliwalas ang panahon sa ilang bahagi po ng ating bansa? Alamin po natin yan kasama ang ating resident meteorologist Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin?
Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Miyerkules at balikan na nga natin itong bagyong Verbena na unti-unti pang lumalakas. Kasalukuyan, ito po ay nasa tropical storm category na ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 85 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugso na umaabot sa 105 kilometers per hour. Ito naman ay unti-unti na rin lumalayo sa ating landmass o kalupaan sa bilis na 25 kilometers per hour pa west-northwest at malapit na pong pumunta or nandiyan na po yan sa may West Philippine Sea. At ito pong bagyong si Verbena ay nakaka-apekto pa rin po sa ilang bahagi ng ating bansa kasama ng ating tinatawag na shear line. Ito pong bagyong Verbena ay posible nang makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw. Pero sa kasalukuyan, sumasabit pa po yung kanyang mga kaulapan sa malaking bahagi ng Mimaropa at yung ating shear line na naman ay nagpapaulan dito sa eastern section ng Northern Luzon at Central Luzon. Dahil nga po dito sa bagyong Verbena or yung mga areas na dinaanan ng bagyong Verbena ay maganda na po ang panahon sa areas ng Mindanao at central portion ng Visayas, kasama na po dyan ang Eastern Visayas. Pero possible pa rin po yung ating mga isolated na lamang o yung mga dagliang pagulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Pero sumasabit pa po yung kanyang mga kaulapan o yung kanyang trough. Meron pa rin tayong mga possible na mga pagulan dito sa areas ng Aklan at Antique, lalong-lalo na po sa hilagang bahagi ng Palawan dahil nandiyan pa po yung bulto ng kanyang mga pagulan at mga malalakas na bugso ng hangin, particularly sa northern portion ng Palawan, kasama na po dyan ang Coron, maging dito po sa areas ng Mindoro. Samantalang, mas nabawasan na po yung ating mga pagulan sa Bicol region, pero dito po sa areas ng Calabarzon, at kasama na rin po dyan itong Central Luzon, ang Zambales at Bataan, Bulacan, Nueva Vizcaya, kasama rin po dyan ang Nueva Ecija. Ito pong ating trough ng bagyong si Verbena ay umaabot pa po dito at yung kanyang shear line naman ay nagpapaulan o yung ating shear line naman ay nagpapaulan dito sa areas ng Luzon, kasama po dyan ang Aurora, Isabela, lalong-lalo na sa areas ng Cagayan at kasama na po dyan ang areas ng Apayao, maging dito po sa mga kabundukan ng Cordillera. At habang kumikilos pa po itong bagyong Verbena at kahit medyo malayo na po yan sa ating mga landmass o kalupaan, magpapatuloy po ang epekto ng shear line natin in the next 2 days pa dito po sa hilagang bahagi ng Luzon, particularly itong eastern section ito, ang areas po ng Isabela, Cagayan at kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Apayao. Dito nga sa Metro Manila, nababawasan naman na ang epekto ng ating shear line unti-unti, pero ngayong araw na ito, meron pa rin po tayong mga possible na scattered at kalat-kalat na pagulan at medyo mas maulap po ang ating mga panahon kaysa sa nakasanayan natin. Kaya ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong sa mga lalabas po ng bahay ngayong araw na ito. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat o sisikat mamaya pong 6:02 ng umaga at muli po yan lulubog mamaya 5:24 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong Miyerkules ng umaga. Muli ako po ang inyong weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Maraming salamat, Tito Alvin. Abangan po mamaya sa Frontline sa umaga, dating presidential spokesperson Harry Roque itinangging inaresto na siya para sa kasong qualified human trafficking. Congressman Arjo Atayde at Dean Asistio humarap sa ICI at pinabulaan ng sangkot sila sa flood control scam. At Olivia Yate nagbitiw bilang Miss Universe Africa and Oceania sa gitna ng issue ng dayaan sa Miss Universe 2025. Marami pa po tayong baon para sa masiksik pa na umaga, mga kapatid. Tutok lamang po sa inyong paboritong Morning Kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! 5 minutes before 6 this Wednesday morning, nagbabalik po ang Good Morning Kapatid, maayong buntag sa mga kapatid nating Bisaya. Sa Frontline sa umaga, itinanggi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na naaresto siya dahil sa qualified human trafficking. Pinapabalik lang daw siya ng the Netherlands sa Vienna, Austria para sa kanyang asylum request. Nasa Frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kumalat online ng bali-balitang naaresto na raw si dating presidential spokesman Harry Roque. Base sa ilang post, inaresto raw sa kanyang bahay sa the Netherlands ang puganting abogado. Naungkat din sa sesyon ng Senado ang umunoy pagkakaaresto kay Roque sa gitna niya ng plenary debates para sa budget ng Department of Foreign Affairs. We asked the DFA if they have news about the breaking news now that former Secretary Harry Roque has been arrested in the Netherlands. The DFA is still in the process of verifying as they've had no information from the Netherlands.
We will revert as soon as it is confirmed po. Pero hanggang matapos ang sesyon sa Senado, wala pa ring kumpirmasyon mula sa DFA kaugnay ng umano'y pag-aresto kay Roque. We were talking to the Philippine Embassy in The Hague. Yung binanggit nila na just in, we will never got any confirmation. Kahit ang Department of Interior and Local Government, sinabing wala pa rin silang hawak na official communication na nagkukumpirma ng nasabing pag-aresto. Agad naman nag-post si Roque sa Facebook at sinabing hindi yan totoo. Nagpakita pa nga siya ng plane ticket papuntang Vienna, Austria. Sa isa namang panayam, nilinaw ni Roque na gobyerno ng The Netherlands ang nag-book ng flight niya pa Vienna para sa kanyang asylum request. Vienna raw kasi ang nag-issue ng visa sa kanya pero hindi raw siya natuloy sa flight dahil sa issue ng kalusugan. Unang-una, hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Kasi nga masunurin ako. Kaya lang, nung tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Siyempre, hindi. Meron akong 2 medical certificate unfit to fly. Kaya lang, akala ko wala akong choice. So nung tinanong ako, siyempre hindi, pinababa ako kaagad. So wala pong arestuhan. Pero teka, paano pa makakapunta ng ibang bansa si Roque? Ngayong ayon sa DOJ at Presidential Anti-Organized Crime Commission ay kinansilan na ng Pasig Regional Trial Court ang kanyang pasaporte. Giit ni Roque, hindi pa final ang utos ng korte. Meron pa po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagfa-file po ako ng motion for reconsideration. Pero ang DOJ nanindigang final at executory na ang kanselasyon ng pasaporte ni Roque. Pag may order na canceled na siya, di ba? Pag kinalat na natin yung impormasyon, hindi mo na magagamit yon. Because of the cancellation order, di ba? Wala nang epekto yon. Final at executory na rin daw ang pagkansela sa mga pasaporte ni Cassandra Leong, Dennis Cunanan, Ronaldin Baterna at Mercedes Macabasas. Gaya ni Roque, sangkot din sila sa kasong qualified human trafficking dahil sa Pogo. Nag-alok naman na ng 1 milyong pisong pabuya ang DOJ sa mga makakapagturo kay Ong na huling natunton sa Japan. Ang kampo naman ni Ong tinawag na diversionary tactic ang alok na pabuya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Personal daw na nakausap ni Zaldico si Pangulong Marcos at sinabihan umano siyang huwag pigilan ang 100 billion pesos na budget insertion. May pahayag naman ang DOJ tungkol sa opisyal nilang bagman umano ng Pangulo. Nagbabalik si Camille Samonte. Muling umarangkada ang kontrobersya sa 100 billion pesos na budget insertion matapos ang mga paratang ni dating Congressman Zaldico laban mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa isa na namang video, diretsahang sinabi ni Ko na personal niyang nakausap ang Pangulo tungkol sa umano'y insertions. At sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko." Ayon kay Ko, February 2025 nang sumulat siya kay PBBM para ipaliwanag na ginawa lang niya ang utos ng ilang miyembro ng gabinete na nagsabing utos daw ng Pangulo ang pagsingit ng 100 billion pesos sa budget. Isang buwan matapos niyan, nagkaroon daw ng meeting sa Malacanang kasama si Ko, dating House Speaker Martin Romualdez at ang Pangulo. At dito raw, nagalit pa nga ang Pangulo nang pag-usapan ang budget insertion. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. Si Justice Undersecretary Jojo Cadiz daw ang nag-ayos ng naturang meeting. Sa mga naunang video ni Ko, si Cadiz ang tinutukoy niyang bagman umano ng Pangulo sa umano'y 1 billion pesos na kickback. Ayon kay Ko, personal pa niyang itong inihatid sa bahay na umano'y bagsakan ng pera sa South Forbes Park. Wala pang pahayag si Cadiz. Pero ayon sa Department of Justice, nananatili siyang Undersecretary. Bagamat nakalive mula November 22 hanggang 28. At wala raw itong travel authority kaya nasa Pilipinas lang si Cadiz. Tiniyak naman ni DOJ Acting Secretary Frederick Vida na hindi maaapektuhan ang integridad ng investigasyon sa flood control scandal kahit na dawit ang opisyal. Until today po, he is not involved in any of the ongoing investigations relative to the flood control issues. No?
of the Department of Justice. We will maintain our resolute conviction and belief that we need to bring this to the end, di ba? Na kailangan natin, tulad ng mandato ng Presidente, di ba? Where the evidence will lead. Nauna na ring itinanggi ni Pangulong Marcos sa mga paratang ni Ko laban sa kanya. Hamon pa ni PBBM, umuwi na si Ko at manumpa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nanindigan sina Quezon City Representative Arjo Atayde at Caloocan Representative Dean Asistio na hindi sila tumanggap ng kickback mula sa flood control projects. Si Arjo bahagya pang naging emosyonal nang tanungin tungkol sa pagkakadawit niya at ng kanyang ama. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, sina Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po and wala naman po dapat itago kaya lahat po sinabi natin. Sir, dininay po natin at paulit-ulit po nating i-deny na meron po tayong kinalaman sa implementation ng mga project sa ating district. Sir, have you met? Nag-volunteer sila matapos madawit ang kanilang pangalan sa maanumalyang flood control projects. Base sa testimonya na mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre. Bit-bit ni Atayde ang kanyang affidavit. Handa raw siyang sagutin ang lahat ng paratang. Pati ang kanyang ama ay hindi rin daw aatras sa investigasyon. It's all hearsay po, sir. I'm ready to answer po. I'll lay the cards on the table. Facts lang po. Si Congressman Asistio, mas gustong humarap sa ICI kaysa sa Senado para maipaliwanag ang kanyang panig at maiwasan ang trial by publicity. Para sa akin po kasi mas proper forum po ang ICI. Bakit, sir? Dahil po sila po yung in-instruct ng ating Pangulo para imbestigahan. Meron po tayong tinatawag na interparliamentary courtesy. Bagamat voluntaryo ang kanilang pagharap, pareho silang humiling ng executive session para maprotektahan ang impormasyon at maiwasan ang paglabas ng sensitibong detalye. Ayon sa ICI, maaari lamang gawing pribado ang pagdinig kung may impormasyong maituturing na national security risk. Paliwanag naman ng ICI, may basehan ang request ng mga kampo para sa executive session. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Naghahanda na ang DILG para sa mga panibagong aarestuhin dahil sa anomalya sa flood control projects. Malalaking isda raw ang huhulihin ngayon. Ayon sa DILG, sa loob ng 5 linggo, inaasahan ang pag-aresto sa mas bigatin pang personalidad kabilang ang ilang kongresista at senador. Giit ni Interior Secretary John Vic Remulla, walang special treatment sa kulungan, habang tiniyak naman ng PNP na tuloy-tuloy ang operasyon para ipatupad ang arrest warrants ng professional, transparent at naaayon sa batas. Big fish are coming soon. We should expect the Diskayas, the senators, the congressman, within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang makukulong na. Wala nang special treatment. Samantala, 7 suspect na ang nasa BJMP habang ang mga nasa abroad binigyan pa ng deadline hanggang Huwebes para sumuko. Exciting nga po ang 2026 as a kapatid. Mapapanood na next year ang mga bagong shows ng TV5. Kung ano-ano ang mga yan, panoorin po natin sa report na ito. Star-studded at bonggang-bongga ang masayang vibes sa Miracle Theater para sa TV5 Kapatid Trade Launch. Para sa 2026, walang patidang vibe ng OG and biggest OPM countdown. Hindi lang din pang balita ang mga news anchor na si Lord De Vera at Ted Filon. Game na game din silang nakipagkantahan at raklakan. Matutunghayan pa rin ang mga OG na paborito ng mga kapatid shows tulad ng Singgaling at Face to Face. Nandito na tayo sa exciting part. Pinasilip na rin ang mga bagong kapatid shows at programs na aabangan sa TV5.
Kasama dyan ang may best friend Eman na iikot ang kwento sa kabutihan. Bibida dyan sina Ay de las Alas, nagaganap bilang isang madre. Madre po ako dito at nagbabait-baitan talaga ako. Hindi, totoo ako mabait pero dito sumusobra pa ako sa kabaitan. Bibida rin dyan si Shaina Magdayaw na first time mapapanood sa Kapatid Network. It is my first time na makasama kayong lahat ngayong gabi. First time din akong napahiram and so I am really very excited. Of course, I am grateful to ABS-CBN for allowing me, no? Pero maraming salamat because TV5 has always been our partner. Aabangan naman ang The Kingdom series mula sa same movie na pinagbidahan ni Piola Pascual. Mapapanood dyan sina Christine Reyes, Raisa Simon, Sue Ramirez, Derek Ramsey at Papa P. Sigurado ring tututukan ng fans ang comeback teleserye ni Enrique Hill na The Secret in Prague. Makakasama niya dyan si kapatid star Andrea Brillantes. They will see a lot of romance. Yes. There will be action. Yes. Sure ako mapapatawa kayo, mapapaiyak kayo. And, ayun, secret na lahat. I've been out of TV for a couple of years, so I think it's a perfect time to come back. And what a way to come back with Andrea. Sa mystery drama na Project Loki from Viva mapapanood sina Dylan Menor, Jaida Avanzado at Marco Gallo. Si Inigo Pascual naman ang mangunguna sa The Good Doctor, ang Philippine adaptation ng 2013 Korean drama. Habang ang OG kapatid serye na Totoy Bato, bagong kabanata. Tuloy pa rin kung saan bida ang mga bigating cast tulad nina Kiko Estrada, Claudine Barreto, Yula Valdez, Johnny Gibbs at Diego Loizaga. Aabangan din ang iba pang programa tulad ng Talent Search na Isayaw Mo at Artista Academy at Magic Boys na tungkol sa magical adventure na magbabarkada. Nagpapasalamat naman ang Kapatid Network sa ever-supported brands at companies. Pangako ng pamunuan ng TV5, mas exciting talaga ang 2026 bilang kapatid. Definitely, more and more new shows, mga teleserye. More and more reality shows. And I think you're going to see may mga big stars din tayo. Surprise na lang for next year. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Hindi pa rin po tapos ang kontrobersiya ng di umano'y dayaan sa Miss Universe. Latest dyan ang pagbibitiw ni Olivia Yase ng Cote d'Ivoire bilang Miss Universe Africa and Oceania. At sa kanyang statement, sinabi niyang gusto niyang manatiling tapat sa kanyang values while working on achieving her full potential. Umapela rin si Yase sa Black, African, Caribbean, American at lahat ng Afro-descendant communities na patuloy na ilaban ang kanilang presence at boses. Samantala, sinabi ni Miss Universe Organization President Raul Rocha na hindi nanalo si Olivia Yase dahil sa kanyang weak passport. Nabis mode dyan si Miss Guadalupe Ofelia Mezino at dinipensahan si Olivia. Kawalan ng respeto raw ang rason ni Raul sa weak visa. Tinawag niya rin niyang racist excuse. Wala pa namang sagot dyan si Raul Rocha. Stop, look, and listen. Talaga. Oo, gawin niyo yan mga kapatid. Lalo sa mga daraan dyan sa Anonas Extension dahil maya-maya ay may patutupad na temporary road closure po dyan. Ang detalye, alamin natin kay Traffic Tito Mondi na live and alive this Wednesday morning. Tito Mondi, happy Wednesday to you. Ano ba ang mga paalala mo sa mga commuter at motorista dyan? Andar na kuya. Yes, Mami Chiki, hanapin niyo ako. Andar na tayo. Ayan. Experience natin dito. Oh, di ba? Di ako gumagala pero ang ugat ng ayos. Mami Chiki, ito na. Team Kagut, gaway-gaway. Sabay Ito, pakita na kung gaano kalubak dito. Sabi nga Mami Chiki, di ba? Steady tayo. Mauga. Kuminom tayo ng tubig, di ba? Sige lang kuya, diretsyo natin. So makita natin, ito nga, sa Anonas Extension, kumakaway pa tayo. Ito, ang daming lubak ko. Kuya, dito na dumaan sa lubak. Grabe yung lubak dito. Dito sa Anonas Extension, isa pa, paranas natin.
Ayan, ups, kuya, sige ba? Eto, naligo na. Sabi nga dito, kuya, kanan tayo dito. Ayan, kanan. O, di ba? First time natin umandar ulit na tricycle. Ang uga talaga. O, ayun, ups. Ayan, ups, kuya, para po, para. Ayan, para po. Kuya, para muna. Ayan, thank you. Ayan, thank you, kuya. Nangawit ako dun. Eto na, Team Commute. At teka, bayad muna tayo. Ayan, eto, nandito tayo sa nasa extension. Kuya, maraming salamat. Teka, natin pambayad. O, kuya, bayad ko muna tayo ng kape. Yeah, mamaya ka namin beray. Eto nga, sabi nga kahapon, kuya, talaga ano dito, di ba? Malubak talaga, no? Opo. So, paano kayo? Nahirapan pa kayo dito? Nahirapan lo kami, lalo na pag traffic. Sobrang ano, uga. Oo. Pero alam nyo ba, sabi nga kahapon, nang barangay si Katuna doon sa pinost nila, magkakaroon na ng asphalt overlaying. Pero kahapon, hindi natuloy kasi nga, patuloy ang pagulan. Ngayon nga, medyo maambon, di ba, kuya? Opo. Kaya naman, malamang yung ngayon din, hindi siya matuloy. Ang layunin ng asphalt overlaying para pakinisin at para maging maayos yung kalsada dito. Kaya naman, sigurado yung mga northbound vehicles natin, kuya, under ka na, sige. Asphalt, yung mga northbound vehicles natin, apektado dito kasi nga, magkakaroon ng road closure dito. Kaya mamaya malamang makikiramdam nga doon yung barangay kung itutuloy nila. Kung patuloy pa rin ang uulan, malamang madedelay na naman yung pagka-asphalt dito. Lalo dito, pakita natin, Mami Chiki, oh. Ups! O, diba? Yun, grabe yung lubak dito. O, diba? Kaya naman, kung sakali matuloy, meron tayong alternate route na dadaan either sa Viluna o dun sa may JK Street at sa Camias. So, yan muna natin mga biyahe. Mauga, nalog tayo doon. Back to studio! Maraming salamat sa iyo, Tito Mondi. Ingat ka dyan. At mamaya po sa luto na po, pwedeng almusal at pwede ring merienda. Magluluto tayo ng Hong Kong style French toast. Sarap! Sa laga naman po, aalamin natin kung ano-ano nga bang Christmas decor ang mabibili ngayon sa Dapitan Arcade. At sa On The Go, Eat Girl on another food mission. Ang kanyang target, chicken bowl sa Marikina. Kaya wag na wag po kayong aalis mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Humarap na sa Napolcom ang 18 anyos na babae na hinalay umano at ninakawan sa insidente ng hulidap sa Bacoor, Cavite. 14 na pulis ang sangkot sa krimen. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Personal na nagtungo ang 18 anyos sa Elias Nena sa tanggapan ng National Police Commission o Napolcom. Formal niyang inireklamo ang 14 na pulis na sangkot umano sa panggagahasa at pagnanakaw sa kanilang bahay sa Bacoor, Cavite noong Sabado. Kwento ng biktima, nung unay nagulat siya nang may nagtatakbuhan pa sa labas ng kanilang bahay. Hanggang sa pinasok na sila ng mga armadong lalaki. Dumiretso sila sa kwarto ni Elias Nena at naghalughog ng mga gamit. Pagkatapos, dito na raw siya hinalay ng isa sa mga pulis. Sinabi po nila sa akin na dahil wala naman po silang ibang nakuhang any illegal things or ano man po, ako na lang daw po ang kanilang kukuhain. Yung team leader na daw po ang bahala sa akin. Kinilala ni Elias Nena ang nanggahasa umano sa kanya na isang police lieutenant. And gusto ko po talagang magreklamo dahil kailangan ko po talaga ng hustisya dahil sa ginawa po nila sa akin. Bukod kay Elias Nena, naghain na rin ng reklamong pagnanakaw ang kanyang pinsan at ang kinakasama nito na parehong nasa bahay rin ng manloobang grupo. Una nang napag-alaman ng Bacoor PNP ng mga miyembro ng Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit ng Region 4A ang mga sangkot na pulis. Bagay na kinumpirma ng National Police Commission. 8 sa kanila ang agad na aresto kasama na ang inirereklamong tinyente. Sa inisyal na pagtatanong ng Bacoor PNP sa mga inarestong kabaro, aminado silang pinangunahan ng naturang drugnet operation. Pero wala naman daw silang nagawang report tungkol dito o kahit may pakitang dokumento man lamang na magpapatunay sa kanilang misyon. Aminado si Elias Nena na minsang nasangkot noon sa illegal na droga ang kanyang nobyo. Pero hindi raw niya alam na hanggang ngayon ay high-value target pa rin siya ng mga otoridad. Naging matipid naman sa kanyang pahayag ang tinyenteng inakusahan ng pangahalay. Ano naman siyang alibi, sir, except for this one. Sabi niya, ma'am, I'm taking the full responsibility, sabi niya. So, ako na po lahat ang aako ng buong responsibilidad sa mga tao ko. Kung pwede lang, huwag nang idama yung mga tropa niya.
Bukod sa mga reklamong rape at robbery, maaharap din ng 14 na pulis sa administrative cases na grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Walang puwang ang panggagahasa, walang puwang ang pagnanakaw sa loob ng Philippine National Police. You will contend with the National Police Commission. Tatapusin natin ang maliligayang araw nitong si Police Lieutenant Ram. Sa lahat ng kasama nila, sasampulan namin kayo. Patuloy pang tinutugis ang 6 pang pulis na kasamang sumugod sa bahay ni alias Dena. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sure Bowl sa sarap na chicken bowl. Silipin po natin yan sa ibibidang kainan sa Marikina ng ating nag-iisang eat girl. Maui, kapatid! Swerte naman at laging malapit lang sa'yo yan Mama Dims, good morning! Actually, ngayon lang ulit tayo nalapit, pero tama ka talagang nagtatlong tumbling lang tayo at nandito tayo agad sa Chick and Chunk dito po sa Santo Niño, sa Marikina. At nakakatuwa, malapit lang ako dito at laging nag-order dito ang anak ko, kaya swerte nga naman tayo ngayong umaga at para po pag-usapan ang kanilang mga Chick and Chunk na boss. Tawagin po natin si Sir Kiano. Hi, Sir Kiano. Good morning. Batiin mo ating mga kapatid. Hello. Ayan. Okay, so ito, nag-drizzle ako ng barbecue sauce, mga kapatid. Ngayon naman po, ang next natin ay cheddar cheese. Okay, itong ginagawa natin, Sir Kiano, pag-usapan natin, ano itong ginagawa natin ngayon? Wow. Nag-drizzle ka lang ng sauces. Okay. Ito yung barbecue. And then cheddar cheese. Ito yung one of the best sellers ng sauces na. Okay, so ito po yung tinatawag nilang Chicks Bowl. This is the Superior Chicks Bowl. Ito yung pinakamalaki. Meron siyang fries and then mac and cheese. Okay, ito yung pinakamalaki. Good for sharing to. Yes, actually, ito yung one of our best sellers sa Chicks Bowl. Kasi ikaw yung mamimili ng carbs mo, ikaw mamimili ng sauces mo, ikaw mamimili ng flavors mo. Wow, ang unique naman nun. So, besides sa chicken, napipiliin nyo po mga kapatid, pipili kayo ng carbs. Yes. Ang choices ng carbs ay, again, fries, Java rice, or mac and cheese. O, di ba? Lalo kung nagka-carbo loading ka, hindi ka naman nagda-diet, pwede kang pumili ng dalawa doon. At nagsisimula sa magkano po to, this one? So, Chicks Bowl, ang nagsisimula sa price is 219. And then for this one is 300. Baka nasa ganon. Okay, nasa ganong range na, to be fair, pwede ka hanggang 2 to 3 persons para dito. Okay, tapos daanan din natin, mabilisan, itong mga iba pang flavors. Parang ito, ang sarap din ito. This is the Ultimate Bowl. Okay. 280 na yun siya. Okay. Ang carbs naman niya is Java rice and then mac and cheese. Okay. For the sauces naman dito sa Ultimate Bowl, sriracha mayo, kung mahilig ka sa maanghang. Okay, ayun, yung mga gusto nisipa. Honey mustard yung sauce niya. So, 2 sauces. Lahat ng ano namin is 2 sauces. Okay. Question, yung chicken flavors natin, may iba-ibang klase din. So, maliban sa may sauces tayo, ano naman yung chicken flavors natin? So, we have 4 chicken flavors. Okay. Yung usual, salt and pepper, sweet corn, cheese, and then barbecue. Uy, ang dami. Anong bestseller nyo doon? Bestseller namin doon is barbecue. Barbecue, okay. Parang hindi in-order. Alam mo yung anak ko, nag-order dito. Lagi yung nasa delivery app. Kita ko ito nasa bahay. Kaya natutuwa ako na ito pala yung i-feature natin for today. Okay, I'm so excited. Ito, Sir Kiano, these are premium and ultimate bowls talaga. And homemade. You made from scratch on your own. And I'm sure maraming pinagdaanan niya ng mga test, no? Yung para ma-perfect nyo. R&D yung flavors. Okay, I'm so excited mga kapatid. Alam niyo naman, dito talaga sa On The Go, titikman natin. Wala tayong palalampasin ng mga pinipicture natin dito. Pero hindi kumpleto ang tikiman tayo pag wala ang ating Tikim Squad. Alright, Tikim Squad. Alright, ayan. Okay, ayan ang ating Tikim Squad. Hello, good morning. Anong name nila? Krista. Krista, so pretty. Eunice, isa pang maganda. Jay-Z. Paano yung rapper? Okay. Paano mag-rapper? Mag-rap na rin siya. Hindi ko rapper, mapaparap na rin siya. Okay. Jay-Z, ready na? Ano titikman nyo? Ikaw, ano titikman mo? Ito, bigyan kita. Ito sa kanila, sa girls nating maganda. Okay, ready na? Hindi na ako titim kasi baka nasasawa na. Asawa ka na kakatesting. Naintindihan ko yan. Okay, Tikim Squad, let's go fight. Okay, ito yung ating barbecue flavor. Ayan. Look. Daming toppings.
Ay, wow. Ang sarap. Crunchy. Na ano siya, malasa, very rich yung flavor. At ang masarap din sa lahat, yung chicken mismo, masarap. Tapos may bursting siya with flavors, in short. Okay? Tapos ito yung fries fry natin. So dapat sabay mo ba siya kakainin? Yes, much better. Like, pagkatusok mo, sabay siya. Like, mas masarap siya parang pag like you're watching a movie. Oo. Like, that's a good movie. Kasi ano siya, madali siyang kainin eh. Ginagano mo lang siya dire-diretso, walang buto. Okay, ay, ang sarap. I love it. Okay, ano pang pwede ko i-try? Mac and cheese. Try the mac and cheese. Okay, ito naman mac and cheese. Patok na patok to sa mga bata. Ayan. It has bacon bits. Ay, ang sarap din. Hindi siya maalat na maalat ha. Ang sarap ng balanse. Kasi yung ibang natin kumakit, sobrang alat. Ito, perfect. Kaya pala favorite ng anak ko to. Okay, ito na. Pero maliban sa aking feedback, gusto ko rin malaman ng feedback na ating Tikim Squad. Starting with you, Krista. Anong masasabi mo? What's your rating? Also, 1 to 5 stars. 5. 5? Yes. Anong nagustuhan mo sa kanya? Yung chicken ko, sweet barbecue and garlic aioli. Masarap yung combination. Yung barbecue, yung sweet barbecue at aioli sauce. Yes. Okay, minsan talaga yung sauce din talaga yun, no? Okay, 5 stars from Krista, Lilis. 5 stars din. Super solid actually. Super balanced yung umami flavor with the sweet barbecue. So nag-aago yung sweet with salty. Okay. So, super good on my end. Definitely a 5 star. Malasa talaga. Okay, everyone agrees malasa siya. How about you, Jay-Z? Yo-yo! Yo-yo-yo, Jay-Z. Ano nagustuhan mo? Ito po. Anong flavor to? Java rice to, ha? Java rice po siya, and then yung cream sauce niya. Ang sarap po ng pag-blend po ng with barbecue at yung honey mustard. Okay. Honey mustard naman yan. Oh, so dito pala, ang maganda dyan is marami kayong posibleng combination sa gawin, lalo na sa sauce, sa flavor ng chicken. Sama mo pa yung pagpili ng carbs. Okay. Sir Keanu, I'm sure marami na ang excited na matry ito, na nakatatakam na talaga ngayong umaga at ang ganda crunchy siya, ha? Saan kayo mahanap at paano? Our main branch, dito sa Santo Niño Marikina, 421, J. Rizal, Santo Niño Marikina. And then, we have our new branch, latest branch, sa may Antipolo, Marcos Highway. Along Marcos Highway. Malapit lang din kami doon. Katabi siya ng famous coffee shop. Okay. Nakakatuwa naman. And then if ever, nasa mga delivery apps din naman kayo. Yes, we have on-delivery apps na. Okay, perfect. So, hanapin lang yung name nyo doon. Yes. Okay. Chicken chunk. So, hindi kayo makapunta, sila pupunta sa inyo via delivery app. And we also have social media apps. Pwede ka dun mag-message para komportable lang yung tama. And responsive naman kayo. Yes, yes. Okay. We're always responsive sa customers, and then sa feedback nila, response kami. Okay, yay! Sir Keanu, maraming salamat. Nakakatuwa because ang bata-bata mo pa, but tingnan mo naman, talagang naitayo mo itong napakasarap yung business na, once again mga kapatid, Chick and Chong dito po sa Santo Niño, sa Marikina. Thank you, Tikim Squad! Yes! Isa na namang masarap na on-the-go ang na-feature natin for today. Perfect for your kids, perfect for your family. I love this one. Highly rated, and my daughter loves it too. Okay, mga kapatid, back to the studio! Naku, pag favorite ng anak mo, Maui, goods na goods tayo dyan. Thank you so much, Chicken Chunk. Ilang linggo na lang, Pasko na, kaya para sa mga hahabol mag-decorate dyan, abot na abot pa kayo. Tutulungan tayo ni Laila na alamin kung ano mga Christmas decor ang mabibili sa Dapitan Arcade. Naku, paborito ko dyan, Laila. November pa lang, so hindi pa masyado masikip. Pero pagdating ng December, di ba, talagang siksika na dyan. Ano ba mga mabibili dyan this year? Patingin. Ay, nako, Mami Chiki, hindi na nga ako makadecide. Eto, natabunan na ako, hindi nyo na ba ako makita? Ang ganda ng flower, pamain na po. Sakto umuulan, ayan, nadilig-dilig na siya. Outdoor naman yan. So, mga Mima, imain nyo na. Nag-live selling. Kamusta naman ako, Mami Chiki? So hard to decide. Kumbaga sa slam book, too many to mention. Teka lang, baka masira ako itong parol nila na flower design, ang ganda. Plus ito mga candy canes at mga lollipops na cute na cute. Naku, kung talaga namang game na kayong mag-decor o mag-decorate ng inyong mga bahay-bahay,
bahay, opisina, cubicle, o kung ano man, pati kapitbahay nyo, i-decorate nyo na yung mga bahay pampasko kasi sobrang gaganda talaga ng mga makikita nyo dito sa Canlaon Corner, Dapitan Street sa Quezon City. O, di ba? Ito yung mga pangsabit-sabit sa Christmas tree. Pagkatapos, dito muna tayo kasi dito, specifically sa tindahan na to, meron silang color of the year this year. Teka, excuse me po. Yan. So, meron silang color of the year, yung mocha mousse, o hindi ba? Ayan, medyo orange-orange, pero pwede nang i-complement yan. Tapos, meron din silang available na teal, which is the color of the year naman next year. O, ayan na, ganyan na magiging color of the year according to the Pantone Ineme next year. So, ayan, marami kayong mapagpipili yung mga Christmas balls dito. Kung gusto nyo ng parol, parol baka mo! Ayan o. Ang dami! May mga poinset siya na na parol pa. Ayan, pero ito flower. So, marami talaga dito mapagpipilian. Mami Chiki, sobrang mura. Pero ang tanong, simula ba nung huli tayong dumalaw dito, nagtaas na ba ang mga presyo? Nasa na si Santa Claus nga pala? Ayun si Santa. Ito, may mga Santa Claus pa silang ganyan. May ilaw yan, ha? Tapos may mga mas malaki pa dyan. Yung iba kasing laki ko, Mami Chiki. At syempre, ito na mga dangling na mga Christmas lights natin. Mamili kayo ng kulay. Gusto nyo ba ng maraming colors? Gusto nyo ba ng nagsasayaw? Ay, yung ilaw lang pala dapat ang nagsasayaw, hindi ako. Ayan na, ito. Ayan, o. O, hindi ba? Ang dami talaga mapagpipilian. Sir Aweng, good morning! Sir, mamaya usap tayo, ha? Yes. Pero, generally, kamusta po yung ating bentahan ngayon? Simula nung October, tumaas o bumaba ba? Tumaas eh. Mas tumaas by how much? Tumaas na naman ng mga 10 piso, 10 pesos. mga 10 pesos. Okay. Konti lang naman diferensya. Pero kasi price range natin, more or less, pinakamura sa pinakamahal, magkano po? Ang pinakamahal naman, nasa worth of 800, yung mga ibang klaseng Okay. Sa mga, naman, sa mga Christmas light naman, is nagre-range siya ng 150. Per ilang metro yun? 8 meters na yun. Mahaba na. Okay, sige. Sir Aweng Lanuza, ang may-ari ng tindahan tong gumising din ng pagkaaga-aga para sa atin. Babalik tayo, sir, ha? Ituro mo pa ako sa tindahan mo, tapos mamili tayo. Kasi kinulang eh. Namili na ako dati dito. Medyo kinulang lang. De-decorate pa natin yung studio. O, di ba? May bisita po kasi kami bukas. O, di ba? Anyways, balik muna sa inyo, Mami Chiki. Iikot-ikot lang ako dito at baka marami pa akong makita. Paki-message na lang ako, ha? Kung ano mga gusto nyo ipabili. Imain na yan. Mga Mima! Balik sa inyo sa studio. Maglilista na kami. Alam mo, bago yung pinakita mo, yung parang mga candy cane, tsaka yung mga red and white na candy. Uy, bago yun, ha? Alam na alam ko yung mga tinda dyan. Laila, kasama ka rin dyan sa Christmas decor. Suot ang iyong Christmas duster. Maraming salamat sa'yo. Sa amin pong pagbabalik, ilang pang bahagi ng Visayas pinaha sa pananalasa ng bagyong Berbena. 178 pamilya ire-relocate para sa Mindanao Railway Project. Yan at iba pang mga balita ihahatid sa atin ni Ted Failon at DJ Chacha. At sa luto na po, magluluto tayo ng masarap at aesthetic na Hong Kong-style French toast. Tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok, mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid! Dahil sa lagpas taong baha, sinagip ng mga taga-Philippine Red Cross ang mga stranded na residente. Sa barangay Mandalaga naman, pinasok na rin ng tubig ang mga bahay. Pati mga nakaparadang motorsiklo at tricycle nalubog din sa baha. May ilang residente naman na lumusong at pinagtatanggal ang mga nakabarang basura sa mga drainage. Umapaw ang maraming ilog sa lungsod dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. May ilang barong-barong ng inanod ng tubig. Apektado rin ng bagyong Verbena ang ilan pang lugar sa Visayas. Sa Bontoc, Southern Leyte, nilangoy ng ilang residente ang rumaragasang ilog sa
para lang makatawid. Napilitan daw silang lumangoy dahil nasira ang kahoy na tulay sa ilog. Ang ilan sa kanila, mga guro na pauwi na sana matapos masuspindi ang klase. Binahari ng ilang lugar sa Bohol, lubog sa baha ang ilang kalsada sa bayan ng Tubigon. Sa Antequera naman, ilang bahay ang pinasok din ng tubig at putik. Sa ibang balita, 3 ang patay sa karambola ng 7 sasakyan sa Antipolo, Rizal. Sa kuha ng dashcam, may kitang biglang inararo ng dump truck ang mga sasakyan sa sumulong highway. Agad isinugod sa ospital ang mga biktima pero namatay kalaunan ang isang truck driver at 2 rider. Nagpapagaling ng iba pang nadamay sa karambola. Lumalabas sa investigasyon na nawalan umano ng preno ang nang-ararong dump truck. Ayon sa mga pulis, madulas din ang kalsada dahil maulan noong nangyari ang aksidente. Dahil namatay ang driver ng truck, posibleng humantong ang aksidente sa civil case at panagutin ang may-ari ng truck. Oy, nako, magandang umaga kay Alex Fuentes na nakatutok mula umaga hanggang gabi. Dito po sa True FM. Naku, natutuwa ako kasi for the taga-Bacolod yang si Alex Fuentes. Kumusta dyan sa inyo? Sana so, okay lang kayo. hopefully, Alex, okay ka lang. Pero kahit na sabihin mo na araw-araw yan na nagme-message. Kaya nag-worry kami for a while nung tumigil siya sa pagme-message. Especially, tumigil kasi siya nung nagkabagyo. But thankfully, nagme-message na siya ulit ngayon. So, okay ka naman sana. Okay naman sana kayo dyan sa Bacolod. At saka, babati lang ako mabilisan si Ronald Maxtay. Magandang umaga sa iyo. Kay Jun Tantoco, mga suki natin yan. Dito sa Failon at DJ Chacha. At kay Edithen Enriquez. Magandang umaga. Ang aking asawa, si Dr. Jax, ay nakikinig habang nagda-drive. Hi, Doc Jax! Good morning, love. Yan na nga ba nire-remind tayo na magbago ng lifestyle? Mga kapatid, eto na, magpapatuloy na po ang ating News 5. Sa mga balitang consumer at kalakalan naman, malaking bahagi raw ng buwis na nakolekta mula sa Letters of Authority ng BIR ay ibinulsa ayon kay Senate Deputy Majority Leader JV Ejercito. Sabi ni Ejercito, nasa 30% lang sa kabuang halaga ng nakokolektang buwis mula sa LOA ang naire-remit sa gobyerno. Kinondena ni Ejercito ang diskarte ng mga tauhan ng BIR para mangikil. Aniya, marami na raw mga Pilipinong negosyanteng nagrereklamo tungkol sa ganitong galawan ng BIR. Pero ang malala pa raw, kahit daw mga negosyo sa ilalim ng American at European Chamber, nadali na rin daw ng pa-letters of authority ng BIR. Sabi ni Ejercito, mga revenue officer at regional director daw ang nasa likod ng ganitong kalakalan. Pinag-aaralan daw ng Department of Agriculture magpatupad ng 120 pisong maximum suggested retail price sa kada kilo ng sibuyas. Sa ilang pamilihan kasi sa Metro Manila, umaabot na sa 280 piso kada kilo ang lokal na pulang sibuyas, habang nasa 240 piso kada kilo ang imported red onions. Sabi ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dapat mas mataas lang ng kaunti sa 100 piso ang presyo ng mga ito. Kahit daw kasi hindi ganoon karami ang supply ng sibuyas sa bansa, sapat pa rin naman daw ito. Inaasahang huhupa na ang presyo pagpasok ng imported na sibuyas sa susunod na buwan. Balak daw ng DOTR mag-relocate ng 178 pamilya para bigyan daan ang konstruksyon ng Mindanao Railway Project. Halos 150 milyong piso ang nilaan para sa kanilang relocation. Sinimulan na raw ng DOTR ang right-of-way acquisition. Sa ngayon, mayroon ng 76 na pamilyang ililipat sa Tagum Train Village sa unang 3 buwan ng 2026. Ililipat naman daw ang natitirang mga pamilya oras na makumpleto ang kanilang mga requirement. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos ng mas malakas na suporta para sa mga innovative na renewable energy projects. Sinabi ng Pangulo na kailangan ng bawasan ng Pilipinas ang paggamit ng fossil fuel bilang source ng enerhiya. Kaya naman aayusin daw ng Administrasyong Marcos ang pagproseso ng gobyerno para mapabilis ang pagsulong sa renewable energy projects. Sa pagbisita ng Pangulo sa 6.55 megawatt solar rooftop facility sa Naik, Cavite, umaasa ang Pangulo na mapalawak pa ang ganitong mga proyekto para dumami ang mga komunidad na gumagamit ng clean at renewable energy. Nagbabala ang isang mambabatas laban sa mga scam na tumatarget sa mga senior citizen. Sabi ni Las Piñas Representative
Mark Anthony Santos, may mga kumakalat na post at videos na nagsasabing tumatanggap na umano ang gobyerno ng mga aplikasyon para sa Universal Social Pension para sa senior citizens. Paglilinaw ni Santos, hindi pa po batas ang Universal Social Pension for senior citizens at nakabinbin pa ito sa Kongreso. Nauna na rin nilinaw ng DSWD at National Commission of Senior Citizens na wala silang binubuksan na ganitong application process sa ngayon. Sa oras na alas 6:51 ng umaga, balita naman po tayo sa labas ng bansa. Pinaputukan ng security forces ang ilang rallyistang nagkainitan ang magkabilang grupo o sa Latakia sa Syria. Nag-ugat yan kasunod ng protesta laban sa mga supporters na napatalsik na leader na si Bashar al-Assad. Ilang oras bago ang pamamaril, nagtipon-tipon ang minority group na Alawite o Alawite sa Agriculture Square sa lungsod. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente ng gun violence. Inilabas ng Russia ang ilang lugar na napinsala dulot ng digmaan sa pagitan ng kanilang puwersa kontra Ukrainian forces. Ayon sa report, patuloy na raw ang pag-abante ng Russian forces, partikular sa Pokrovsk region. Una nang kinumpirma sa Russian state media na napasakamay na ng Kremlin ang 2 distrito sa apektadong rehiyon. Wala pang inilalabas na pahayag ang Kyiv sa pahayag ng Russia. Binanata ni US President Donald Trump sa Chicago Mayor Brandon Johnson at Illinois Governor J.B. Pritzker. Nag-ugat yan kasunod ng pahayag ni Trump na kaya niya raw gawing great city ang lungsod. Bago yan, una nang sinabi ni Johnson na hindi raw magsusumite ng Federal Community Violence Intervention ang kanyang syudad. Ang Chicago ang nag-iisang syudad sa Amerika na hindi pa tumatanggap ng funding mula sa US national government. Matatanda ang kabilang ang Chicago sa apektado ng malawakang immigration crackdown ng Trump administration. Nasa kote ng French authorities ang isa pang hinihinalang kasabwat sa nakawan sa Louvre Museum sa Paris. Ayon yan sa local newspaper na Le Parisien. Matatanda ang aabot sa $102 milyong na halaga ng mga makasaysayang alahas ang nasimot ng 4 na kawatan sa pamosong museo. Nangyari nakawan nitong nakaraang buwan. Nilamo naman ng nagngangalit na apoy ang mga bahay sa Bangladesh. Ayon sa reporta, abot sa 16 na truck ng bombero ang nagtutulungan sa pag-apula ng apoy. Tinatayang nasa 80 residente ang naninirahan sa apektadong lugar. Blanco pa ang otoridad sa pinagmulan ng apoy. Oras natin, alas 6:53 ng umaga. Punta naman tayo sa Balitang Entertainment. Eto na. Ahay! Masaya at proud sa kanyang Miss Universe journey, si Atisa Manalo. Bakit ako hindi? Chika na. Ang dami kasi controversy. Mamaya na nga yan. Ano ba yan? Masaya oh at my God. Sabi ni Atisa, nakaka-proud na i-represent ang Pilipinas kahit hindi niya naiuwi ang corona. Tanggap din daw niya ang naging resulta ng kompetisyon. Ginawa niya naman daw ang best niya at hindi na niya kontrolado ang kinalabasan sa pageant. Bukod sa pagiging third runner-up, third place din si Atisa sa Beyond the Crown category. Pero alam mo, as a fan, feeling ko dapat mas mataas ang title ni Atisa. Wala lang. Hindi ko napanood yan kaya wala akong intelligent contribution sa usapin Siyempre, yan. tumigil ang mundo namin sa Malacanang at nakatuto kami sa Miss Universe, lalo na nung nag-Q&A. At maganda talaga ang performance ni Miss Philippines. Nakaka-proud. Oo, pero alam mo, may basis yung, yung sentiment mong hindi ka masaya. Kasi, hindi pa rin tapos ang kontrobersya ng umano'y dayaan sa Miss Universe. Nagbitiw si Olivia Yase ng Cote d'Ivoire o Ivory Coast bilang Miss Universe Africa. Hayag, sinabi niyang gusto niyang manatiling tapat sa kanyang values. Umapila rin si Yase sa Black, African, Caribbean, American at lahat ng Afro-descendant communities na patuloy na ilaban ang kanilang presensya at boses. Samantala, sinabi ni Miss Universe President Raul Rocha na hindi nanalo si Olivia Yase dahil sa kanyang mahinang passport. Nagalit dyan si Miss Ophelie Mezino at dinipensahan si Olivia.
Kawalan ng respeto raw ang rason ni Raul na weak visa. Tinawag niya rin niyang racist excuse. Wala pa namang sagot dyan si Raul Rocha. In fairness kay Ivory Coast, ang ganda rin ng performance niya. Mukhang naghahanda na ang BTS para sa kanilang comeback. Sa kanyang Instagram, pinost ni RM ang snapshot sa kanilang dance practice. Spotted sa picture sina Suga, Jimin at Jungkook. Tila ba senyales sa pinaghahandaan nilang comeback? Sa ngayon, wala pang eksaktong detalye kung kailan ang kanilang reunion concert matapos ang kanilang military service. Sinong bias mo? Yeah. Si V. Oh. Hindi kasi nga lagi ko sinasabi, si V kasi yung napanood ko doon sa Warang. And since then, nagustuhan ko na siya kasi very talented, umaarte rin. Pareho kayo ni Jax. Si V rin ang bias niya. Pero diba? kami ng mga anak ko, Jimin kami. Tsaka Ganun Jungkook. ba? Okay. Cute naman sila lahat. Anyway, nagmarka sa kasaysayan ang K-pop group na 17 bilang unang K-pop act na nag-perform sa NPR Tiny Desk live sa Washington, D.C. 5 miyembro lang ang present at nag-perform. Yan ay sina Joshua, Mingyu, Sungkwan, Vernon at Dino. Pinakilig nila ang fans sa live versions ng Darling, TU, HBD, Hot at Very Nice. Ay, eto naman ang good news para sa mga kapatid natin. Maraming nakalinyang programa para sa Kapatid Network sa 2026. Mas pinasaya, mas pinabongga ang unveiling ng new Kapatid shows. Yung masaya. Kasama Eman na iikot ang kwento sa kabutihan. My best friend Eman. Ayun. Bibida dyan si Ay de las Alas na gaganap bilang isang madre. Uy, kakaiba ang role. Bibida rin dyan si Shaina Magdayaw na first time mapapanood sa Kapatid Network. Aabangan din ang The Kingdom series mula sa same movie na pinagbidahan ni Piolo Pascual. Mapapanood dyan sina Christine Reyes, Riza Senon, Sue Ramirez, Derek Ramsey at Papa P. Sigurado ring tututukan ng fans ang comeback teleserye ni Enrique Hill na The Secret in Prague. Makakasama niya dyan si kapatid star Andrea Brillantes. Sa mystery drama na Project Loki from Viva, mapapanood sina Dylan Minor, Jada Avanzado at Marco Gallio. Si Inigo Pascual naman ang bibida sa The Good Doctor, ang Philippine adaptation ng 2013 Korean drama. Uy, napanood ko yung Korean drama nito. Magsasama naman sa teleseryeng Hello Heaven sina Julia Barreto at Carlo Aquino. Habang ang OG kapatid serye na Totoy Bato, bagong kabanata, tuloy pa rin kung saan bida ang mga bigating cast tulad ni Kiko Estrada, Claudine Barreto, Yula Valdez, Jano Gibbs at Diego Loizaga. Pero ito, hindi lang pala pang balita sina Manong Ted at si Tito Lourdes Vera. Game na game din silang, eto yung kinukwento natin, Ayan na. kumanta at nakipag-rak-rakan kagabi. Sige pa ng sige! Kahit na dumudumi! Sige pa ng sige! Kahit na dumudumi! Sige pa ng sige! Kahit na dumudumi! Ang isipan ng tao dito sa mundong ito, wala na bang remedyo? Ang ating mga ulo. Ang Sabi husay. sa iyo pwedeng magtayo ng banda, naghahamon kay Mike Hanopol. Oo, pwede. Ay, nako. Sa oras na alas 7:07 a.m. sa ating Sports 5, ipinaliwanag naman ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone kung bakit isinama sa final 12-man lineup ang player niya sa Hinebra na si RJ Abarrientos. Git ni Cone, mas alam daw ng reigning Rookie of the Year ang sistema dahil nakasama na raw siya sa ilang nagdaang ensayo. Gamit din ni Cone sa Gilas ang triangle offense na pinaiiral niya sa Hinebra.
Sa gitna ito ng mga kumwestiyon dahil hindi nakapasok si Juan Gomez de Liaño na maganda ang nilalaro sa PBA. Sa kabila nito, siniguro naman ni Cone na makakapasok na si Juan GDL sa mga susunod na lineup. Lumipad na ang Gilas papuntang Guam kagabi para sa unang laro nila sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa November 28. Samantala, pinabulaanan ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang bali-balitang hindi makakalaro si Justin Brownlee sa Southeast Asian Games. Sa ulat ng One Sports, sinabi ni SBP Executive Director Erica D na wala pang inilalatag na malinaw na patakaran ang host na Thailand. Base sa ilang naunang ulat, nagpataw ng ban ang Thailand sa mga naturalized players sa 5-on-5 basketball. Sabi ng SBP, kasama si Brownlee sa lineup na sinumite nila noong nakaraang mga linggo pa. Wala pa raw sagot ang Thailand kung sino ang eligible at kung sino ang hindi. Halos 2 linggo na lang bago magsimula ang SEA Games 2025 sa December 9. Sa usapang volleyball naman, nagbalik na si star Alisa Solomon sa Alas Pilipinas bago ang matapos kung saan siya naglalaro bilang professional. Tumatayong import ng JT Marvelous ang dating NU star sa Japan SB League. Nasa huling bahagi na ng paghahanda ang Alas Women habang unti-unting nakukumpleto ang roster nila para sa SEA Games. Samantala, mangingibang bansa na rin ang middle blocker na si Del Palomata. Kinuha si Palomata ng Medan Falcons sa Pro Liga ng Indonesia. Siya ang kauna-unahang Pinoy volleyball player na maglalaro sa liga. Magsisimula ang kanyang kampanya para sa koponan sa Enero ng susunod na taon. Pero sa ngayon, nakafocus muna si Palomata sa Alas Pilipinas at sa PVL campaign ng PLDT High Speed Hitters. Samantala, balik ensayo naman sa Japan ang rising gymnastics star na si Car Eldru Yulo. Yan ay matapos ang kanyang kampanya sa Junior World Championships dito sa Pilipinas kung saan nag-uwi siya ng 2 bronze. Nagsisilbing coach ni Yulo ang Hapon na si Munehiro Kugimiya. Doon na rin daw magpapagaling si Yulo sa kanyang right knee ankle injury na nakuha niya sa kompetisyon. Ngayong aangat na sa Seniors Division si Yulo, sunod na pagtutuunan nila ng pansin ang World Cup competition sa susunod na taon. Magsisilbi raw itong qualifiers para sa Gymnastics World Championships sa the Netherlands. Nako mga kapatid, kami po ni Gerard ay magpapaalam muna dyan sa mga nakatutok sa atin sa TV5 at sa ating mga kapatid dyan sa GMK. Pero pwede nyo pa rin po kaming subaybayan hanggang mamayang alas 10 ng umaga dito pa rin po sa 105.5 pa rin tayo sa 1PH at RPTV. Pwede nyo rin po kaming mapanood sa ating Facebook at sa ating YouTube channel. Paalam ka na, Gigi. Oo, at yan ang unang bugso ng mga pinakamalalaking balitang dapat nyong malaman. Salamat sa ating mga manonood sa TV5. Hindi pa tayo tapos abangan na ikalawang dagsa ng mga pinaka-importanting balita na dapat nyong malaman sa pagpapatuloy ng News 5 sa 1PH, sa Signal TV at sa RPTV. Sa ngalan po ni namanong Ted Filon at TJ Chacha, ako po si Maricel Halili. At ako naman po si Gerard de la Peña. Manatili po nakatutok sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo. True FM. Nandito pa rin tayo sa Good Morning Kapatid, Mama Chicks, Kuya Andre, Angela. May leftover ba kayong tasty bread sa kusina o yung white bread natin? Sa amin wala. Sa amin wala. Naubos ko na eh. Pwede bang bumili bago? Pang day 3 na gustong-gusto mo nang bumili ng fresh pero merong pang naiiwan. Pwede mo na. Pwede to, Mama. Ile-level up natin yan. Subukan natin itong lulutuin nating Hong Kong style French toast. Aesthetic? Oo, Mama, aesthetic. Kasi nabibili po ito sa labas. Pero itong maganda, pwede pala ito sa bahay. No? Ang mga sangkap po natin, bread or loaf bread. Meron tayong butter dito or margarine. Pwede din naman yun. Butter, eggs, oil, condensed milk, at peanut butter. Ako, Mama, kasi sa Hong Kong style, meron silang tinatawag na kaya. Yung kaya toast. Kaya po. Yung kaya na, yes, Mama, kaya toast kapag nilagay dito. Pag yung kaya na spread na yan, nabibili na din po yan. Parang jam siya. Opo. Ang paraan ng pagluluto natin, alam na ni Kuya Andre. Kahit nakapikit pa. Dre, ay, pwede mo
Ang kunto, baka di ko kaya. Tanggalin natin. Alam mo, pero iniisa-isa mo. Gusto ko isa-isa eh. Yan, kaya. Kaya ba? Hala. Yun, no? Tignan mo. Hindi. So, tatanggalin po natin yung mga dulo-dulo, yung edges. Oo, yes. Tapos pipit-pitin natin mamaya yan. So, tanggalin muna natin yung na-proud ka edges. ba? Sana pantay, di ba? Oo, Sana pantay. Sana pantay, no? Pantay. Munti ka nang pumantay, Del. Munti ka na. Ganun din ang lasa niyan pagka kinain mo, kahit ano pang hugis Thank niyan, you, Dims. Andre. Pag gumagalaw ako, muuga yung buong set eh. Hindi naman. Bawas ka kasi ng kain ng ano. Paano yung ano mo eh. Uy, masarap yung ano, hindi. Masarap yung cheese bread. Dalang kasi yung mga uniform natin dito. Amerikana ko, hindi ko na nga masaka eh. Wow, kasalanan ni Ate Ruth, ha? Nakakahiya naman sa'yo. Yan. Ang Okay. galing. Sorry. Okay. Napakapantay. Magpapalaman na tayo ngayon ng Hindi, peanut butter. i-ano natin, i-roll muna natin. Yun, pipit-pitin mo pa. Pipit-pitin natin yan. Saka nakunin ko yung ano. O, yan, pagka pinipit mo, hindi na halata, dito, pantay man o hindi. Hindi na po mama masyado. Lagay mo na dito yung edges. Hindi, pag Thank you. pinipit mo, pwedeng isa-isa. Yan. Pwedeng isa-isa yan. Pwedeng isa-isa. Sayang to, oh. Pwede pa yan. Okay. Okay. Nasa minute to minute pala ako dito. You got this. Hindi. Ito, kaya to. Okay, next. Galing tayo dito. Oh, okay. Today, ang shape natin, mga chikiting, ay trapezoid. Tapos po, pag napitpit na natin yan, lalagyan na natin ng palaman, ng peanut butter. Kada layer po yan. Angelica, lalagay natin. Kada layer gel. Maglalagay lang ako. Good May morning peanut po butter. sa lahat ng mga nanonood sa atin. Morning, Sa mga Good Morning kapatid. Kapatid. Pati sa mga bus po, mga nagbabiyahe. Maraming salamat. Cousin John Inovero, good morning to you. Yun! Cousin John, laging nanonood. Kaibigan ko, litigation lawyer, Attorney Rome Alejandro. Good morning din po. Taga Las Piñas. Yan si Attorney Ayun Rome. pala. Doc Joseph, good morning. Doc Joseph. Kailan na date natin, Si Doc? Oo nga eh. Si mama ko at saka si Tita Chiki nanonood din yan. Ayan, si Mami Ayla. Uncle Paul. Okay, Uncle Paul. So parang mas ano siya, mas hindi kasing ano ba, lapot ano kasi linagyan na ng condensed ba yan, Mama Dims? Not yet, Mama. Hindi Ay, pa. ito. Puro pa rin ba yan na Yes. Puro po peanut yan, butter? peanut butter. So, Ito, Mama, sa ibabaw ito. Parang drizzle. Okay. Drizzle po So doon yan. tayo sa peanut butter na medyo yung malabnaw. Kasi meron kuminsan yung peanut butter yung madikit, di ba? Madikit, correct. Ano to, Andre? Kinagatan mo ba? Hindi. Sorry. Hindi na, ano. Kinagat ni Booker. Oh, ito na daw. Habang ginagawa natin yan, ito ang final Ayan na, product Tapos niyan, pwede natin Jen. lagyan Ito ng ako sa cinnamon. gila. Yan, pwede natin. Mga kapatid, ito pong itlog natin, pwede din lagyan ng cinnamon powder din po ito. Konti. Gamit ang cinnamon sa atin this week, Wow, ang dami. Diba? Sa Muntik pork nang chop magkaroon. kahapon. Nakabukas ba yan? Sige pa. Sige pa, Jen. Ayan. Okay. Tapos, ididip natin yan, Mama. Okay. Lalagyan mo na ng Yes ano, po. painitin mo na. Idip na natin. Nasyalan tayo ngayon. Pero mura lang. Silalagay natin Yes yan. po. So ito pong tinapay natin, na ito Didip na yung magiging natin. ano, Ganito, didip natin. direct. Ito po, direct. Yan, puro peanut Ididip butter. natin dyan. Talagang aesthetic ka. Talaga naman, tinan mo yung itsura, kakaiba. Opo. Dapat to ay well-coated. Nakabalot Lahat po talaga. ng corners ay i-coat natin. Move natin siya. Ganyan. Ayan lang. Okay. So, tapos, egg and cinnamon pa lang yan, ano? Yes. Oo. Okay. Pang-oil. Para lang di dumikit. Alam mo naman, dikitin natin. Ay, Pwede butter rin pala. butter. Butter na lang. Butter Butter, na lang, French butter na toast, lang. mas maganda na mag... Yung may Dahil sa- kutsilyo. yung Marami-rami dyan. Yan. Okay. Natakot ako pag hawag mo yung kutsilyo, Dre, eh. Parang, So malaki? oo, isang bloke. Ito na. Yun. Uy, sarap yan. Yan talaga pinakamasarap dyan. Kamusta ka dyan? Okay Ayan. na. Okay. Wow. Well, so, yan na yata ang sikreto sa French toast. Talagang dapat Yes, ma'am. naso-soak mo yung Soak ano. it. Oo. Okay. So, lagay ko na, Dre, Sige ah. po, sige. Yan na. Yun, dali. Ito direct mangyayari, oh. Ito magiging itsura niyan. Lagay ko na. Sige. Ayan. Yan, oh. Itong ginawa ni Angel, lagyan din natin. Oo. Yan, oh. Wow! Bilis ni Angela. Nakagawa ng isa Yes, pa doon. Mama. Nanay na nanay.
Alam mo yung galawan ng mga nanay. Hello po. Pag gutom ka kasi gusto mo na matapos. Parang naisip ko nga, Andre, ang mga nanay, lahat ng bagay, a minute to win it. Yun, totoo yun. Lalo na sa umaga. That's true. I agree. Hindi ko nga alam mo, marami akong mga nakilala sa probinsya, Mama, 10 ang mga anak nila, pero grabe. Busog lahat. Hindi mo para masabi na, uy, di ba, kaya ngayon, pag kaisa, 2 anak ka, parang magpapasalamat ka na lang talaga na nagagawa mo pa yung mga gusto mong gawin. I-flip natin. O, sige. Flip mo, Dre. Dito. O, ito. Sige. Go. Ilang. Yun. Sarap. Dali. Dre, tingnan mo naman, Thank you. Ganda. Tapos mama, pagkatapos niyan, doon na natin lalagyan ng butter sa taas. Pati condensed na. Aesthetic talaga. Yun ang habol ko. Ang ganda tingnan eh. Super. Nakaka-proud i-present sa pamilya. And yun, we can also, para the sides, medyo tostado rin, you can do it like that, no? Cover all. Doesn't have to be long. Presentation. Yan. Cover all. Hindi na kailangan ng Yan, no? Para lang po, medyo Tapos, kung may extra budget ka, di ba, lagyan mo ng fruits. Banana. Strawberries and bananas. Ito. Yun, no? Tapos, i-drizzle na natin. Butter muna, yung butter sa gitna. Ilan na nga yan, Angela? 4 na piraso. 4 po na na slice of bread. Ito, Mama. Tingnan natin. Naku, ayusin mo. Thank you, Mama. Ito na. So, dapat ba tayo matakot? Hindi naman po, Mama. Minsan, lang po, sa brand lang ng butter or sa pan lang po, minsan talagang sadyang nagkukulay. So, some people like to put a little bit of sugar pa on the toast. Saka ang sabi naman sa akin, maaamoy nyo naman kung sunog. Yes. Boss Tips, ito na po. Yan, go. Ito na po finishing touches natin. Yes. Wait lang, ha? Condensed milk? Mukhang mukhang milk. Mukhang? Yung bata ng baby. Wow! Uy! Ang galing! Ilaban natin sa expectation versus reality. Apat yung lumalabas. Yes. Dede po ni Ilyo, ma. Hindi pala. Ito. Yan. Habang pinapanood natin expectation versus reality, Mama Dims, ang tanong ng bayan, budget. 50 pesos bawat isang piraso na. Oo, pwede pa yan hati-hatiin. Oo. Tsaka recycle nyo na yung mga lumang tinapay nyo. Itatapon na lang, ginawa pang aesthetic French toast. Yes. Pwede natin tong hatiin at para matikman na Mama, you can meat-free. Okay. 4. Mama. Let's go. Okay. So, how do we wanna, okay, sige. Cut into 4 na. Tapos maganda yung butter, ginaganyan yan. Kasi mainit-init pa eh. Tanan mo naman. Grabe, oh. Ganda. Okay. Instagrammable. So, we're just gonna cut that up really beautifully. Jal, saan ang plato mo? Here. Yan, panalo. Ito po ang loob. Promise, hindi siya mukhang 40 pesos. Yes, Mama. Hindi naman ako maniwala halos sa budget mo. Oo, kamusta? Wow. Dre, halika. Lagyan ka Mama Chicks. Dito Sige lang ako na share kami ni ni Andre. Kailangan makita nila yung gitna eh. Ang cute. Napakita natin yung may palaman ng peanut butter. 15 minutos makalipas po, alas 7 ng umaga mga kapatid. Kain po tayo, almusal. Ito po, titikman na natin. Gusto ni Booker din. Yes. Happy yung peanut butter. Yes, masarap. O mamaya po, para sa ating kita tayo, upcycled bags na eco-friendly na may milyon pa nakitaan. Ang Tito Success, abangan yan maya-maya. At syempre sa larga pa rin, tipid and safety tips sa pagbili ng Christmas decor, aalamin natin maya-maya lamang. Marami pa po tayong pampag-good vibes this morning. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Babalik po ang Frontline sa umaga sa Good Morning Kapatid. 7:20 po oras natin this Wednesday. Nagkakambola ang pickup, jeep at motorsiklo sa Marcos Highway sa Antipolo City.
Nadamay pa sa aksidente ang isang kainan kung saan sumalpok ang pickup. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Dumiretso sa isang karinderya ang pickup na ito matapos banggain ng isang jeep at motorsiklo sa Marcos Highway sa Antipolo City. Muntik pa raw masagasaan ang mga tindera ng kainan. Nakita ko papunta sa amin yung sasakyan. Yun, mabilis po ako tumakbo sa loob. Di ko nga alam pa kung saan ako nabigla lang talaga ako. Tapos hinila ko yung kasama ko. Kasi nakita rin po ako na makapal na uso, kaya nataranta na rin po ako. Kaya dumiretso na rin po ako sa likod. Mabuti na lang, walang kumakain sa karinderya nang sumalpok doon ng pick-up. Ayon naman sa driver ng nabanggang jeep, paakyat sila ng Kogyo nang makasalubong ang pick-up. Sumalpok daw muna ng sasakyan ang mga barrier bago ito bumangga sa jeep. Matulin siya tumama yata yung barrier tapos tumama sa akin, pumasok sila dyan. Kaya bigla na namatay yung makina ko kasi lakas ng impact. Sugatan ang isang pasahero ng jeep. Nagtamo naman ng sugat sa paa ang rider na nadamay sa disgrasya. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang driver ng pickup. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring aksidente. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Patay ang isang binatilyo matapos magulungan ng truck sa Tondo, Maynila. Bago niya nasa pulpa sa CCTV ang binatilyo na nakikipagharutan sa mga kaibigan sa gilid ng truck. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ompauco. Nakatigil ang nagkaabereng truck na ito malapit sa Española Street sa Tondo, Maynila. Nang dumaan sa gilid ang 4 na kabataan. Ilang saglit pa, biglang umabante ang truck. Nagulungan ng 13 anyos na binatilyo. Huminturi ng truck pero naipit na sa gulong ang biktima. Napatakbo ang mga kasama ng binatilyo para humingi ng tulong sa barangay. Pero hindi na isalba ang nagulungang biktima. Naghaharutan talaga sila. So ngayon, yung 4 na bata, gumilid yung isa gumilid siya. Bali yung 3 nakatayo. So umupo. So umandar yung truck na yun na na sapul siya ng truck, nagulungan siya. Gusto po yung bata? Yung bata po niya siguro baka patay na rin po talaga. Sumuko na sa mga pulis ang driver ng truck. Aminado raw ang driver na hindi niya napansin ng biktima dahil nasa blind spot niya raw ang mga ito. Ayon sa barangay, madalas daw talaga ang disgrasya sa lugar. Pinagbabawal ng araw nila ang pagparada ng mga sasakyan doon. Sinampahan na ang truck driver ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ompauco, News 5. Sa aming pong pagbabalik sa Larga, ang ilang tips para matiyak na ligtas at pangmatagalan ang mabibili nating Christmas decor. Alamin natin kay Laila. Excited ako dyan! Kaya huwag kayong aalis. Magbabalik pa rin ang inyong paborito morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik pa rin ang Good Morning Kapatid. At ngayon naman, Mama Dims. Yes, Mama. Ito, usapang safety at tipid tips tayo sa mga bibilhin nating Christmas decor. Nag-start ka na ba? Wala pa, Mama eh. Hi! Ano nga ba mga kailangang malaman bago bumili po ng mga Christmas decor? Naku, alamin na natin yan. Kay Laila na live po ngayon sa Dapitan sa Quezon City. Mama Chicks, this is your favorite spot. Laila, share mo naman sa amin yung mga tips na natutunan mo dyan. Ay, naku, ang dami! Mommy Dims and Mommy Chicky! Pero, pwede bang magtanong, ano bang mas bagay sa tingin nyo sa paa ko? Etong mas starry gold o etong mas sequence gold? Ganda eh! Ang lakas mo ka, Ariana Grande! Uy, pero syempre, pang decor to. So, nandito pa nga rin tayo, hindi ba, sa ating Christmas decor finds dito sa Dapitan Corner, Canlaon. Pero kung nakikita nyo, itong kahabaan o itong area na to ng Canlaon Street, close to sa mga vehicles para malayang makapamili ang mga katulad nila. Ayan o, sikita nyo, hindi tayo magiging kwento kahit maglakad-lakad kayo dyan kasi nga,
sarado, nakabarikada para mas masarap mamili at mas safe. Okay, so eto yung kanilang tindahan, ang tindahan nila Sir Aweng, itong ASL. ALS, baliktad pa. O pasok tayo kasi ang dami talagang mga rare o yung mga magaganda dito. Eto yung mga bago, Mami Chiki, sabi mo nga, 'di ba? Ayan, kita mo ang paru-paro. Ha! Oh, kamusta naman? Ayan. Sasara ang paru-paro. Bubukas ang pak-pak. O, 'di ba? Ang bongga. O. Pero Sir Aweng, eto pala ang itsura niyan. Kapag walang ilaw. Pag hindi nakasaksak. Tapos ito, alam mo, napansin ko, itong mga malalaking poinsettia mo na to, parang sa ibang tindahan wala nito. Pasadya namin yan. Pinasadya ninyo. May mga items kami rito na wala talaga sa mga kapitbahay. Ang bongga. Pero ang ganda talaga nito, di ba? Parang ang lakas maka-headdress, di ba? Philippines! Ganon, di ba? Okay, sir, itour mo pa ako. Marami pa tayong mga bago dito sa tindahan ninyo bukod pa sa mga ipinakita ko kanina, di ba? So, yung mga poinsettia, may mga ilaw din tayo. Actually, sir, ang tanong nga dito is, eto bang mga Christmas lights natin? Sabi mo nga, di ba, 150 ang 8 meters? Yes. Yun na po ba yung pinakamahal? Harap tayo, sir, sayang ang kapagitan yun. Oo, yan. Tsaka sayang yung gold chain nyo kapag hindi nyo pinakita. Charing! Okay, so, eto mga ilaw natin na to, sir, 8 meters to? Ano yan, 50 meter to kasi malaki. Yung mga 8 meters is yung, sir, harap po sa 100 lights. 100 lights. 100 lights equal to 8 meters na yun. 8 meters yun. Okay. Ito, 500 lights, 1,000 lights, 1,500 lights. Para lang meron tayong comparison. Yung 100 lights na 8 meters, gaano po yun, ilan ang maide-decorate nun? Kumbaga, gaano kataas na Christmas tree? 5 feet, kaya na yan. 5 feet? Ay, kasing laki ko. Malaki lang ako ng konti sa Christmas tree. Sure ball tayo sa mga lights natin. Kasi under tayo ng DTI yan. Ang taray! Siyempre. So, yun nga, sir, ang tanong ko, di ba, habang umaaura ako sa poinsettia mo, yun ang tanong ko, kasi di ba, okay, mura, di ba, 8 meters, bongga, ang ligaligaya natin, namili tayo ng marami. Pero ang tanong, gaano po ba ka-safe itong mga LED na to, at saka gaano siya kaligtas? Mamaya, sabihin na natin, ang dami nating napamili, pero baka naman mamaya ang kapalit yung bahay mo, abo na lang pagkatapos. Susurbulin naman natin na mas maganda yung lights kasi pag hawak mo pa lang, makapal yung wire. Ayun, so isa na yan sa mga tips natin. Yan ang pinaka-tip na makapal yung wire. Kahit na braided, basta yung mga wire, yan yung dapat ninyong tingnan, mga kapatid. Yung pagkakasalansan, tsaka yung pagkakatirintas ng mga wiring, mas maganda kapag makapal yung wiring. Kaya may brand dyan na Mabuhay Lights. Yung talagang, yung ganda niya. Philippine made. Philippine made. Okay. Pero sir, meron ba itong sticker, yung ICC sticker na tinatawag? Ay, hindi na uso po yun sa sticker. Ano yun? Nakadikit na siya sa kahon. Meron na siyang logo. Nasaan yung 100 lights? Ayan, patingin ako habang kinakalikal ni sir yung kanyang mga kahon. Ito pa, yung mga bago. Sabi ko sa inyo, color of the year, di ba? Next year, ang teal. Ayan na, isuksok nyo na yan sa mga Christmas tree ninyo. Ito na yun. Hindi na siya di-sticker. Ayan na siya. Nakalagay na sa kahon. Naka-built-in na talaga. Paano sir pagka madaling gayahin? Ay, hindi kaya nilang gayahin kasi nga certified na to. Ayun. Na nakalagay na dyan. Ibinibigay na ng DTI na kompleto na. Okay. Pero para masigurado, saan po ba dapat bumili? Siyempre sa tindahan. Siyempre sa akin. Tsaka bukod sa quality pa, may warranty naman tayong binibigay sa customer. Nga rin, naglalagay sila sa Christmas tree nila, naputol, pinapalitan kagad natin. Talaga? Basta ibabalik lang sa inyo? Ibabalik lang kagad. Hindi naman pala. May warranty? Gaano katagal? Isang taon? Hindi naman. Next Christmas? Ayan po. Gaano katagal? Ilang buwan? Mga 10 days? Kahit mga 30 days, pwede naman yung isang buwan, diba? Alam mo sir, ito pa maganda. Ito totoo, bago to Ngayon ko lang din nakita yan, yung Christmas balls nyo na yan, yan, ito tong pula na to. Ayan, ang ganda rin ito, pang puno, diba? O pang Christmas tree. Malalaking Christmas tree yan. O kaya sa
sa hamba ng pintuan, di ba? Sir, pwede ba akong magpa-deliver sa'yo? Tapos meron ka bang social media page? Yung iba kasi tinatamad kahit na sabihin mo isarado natin yung kalsada. Meron naman kaming online. Ano yung online? Sige, ano pangalan? ALS, yan. ALS Decors. Ayan, bonggang-bongga. Nasa Shopee, Lazada rin po Ayun kami. naman, pwede naman pala talaga mag-online shopping. Pwede ring ipa-pick up. Pwede rin kami magpa-lalamove. Ayun, ano naman nililibre na namin yun. Wow, libre shipping. Free shipping na na kami. mga Mima over there sa studio. Anong cellphone number nyo, sir? Baka meron. Meron naman talaga tayong alternative na ano po yun? 0945-318-2063. Yan po. Ayan, bonggang-bongga lang. Thank you so much, po Sir Aweng. At kapag nagka-problema kayo sa parking o kung saan man, hanapin nyo rin si Sir Aweng kasi siya pala yung barangay chairman dito. Nakakalarik yun, di ba? Thank you so much. Cap Aweng, ang owner ng ALS Shop dito sa Dapitan Corner, Canlaon Street. Oh, Mami Dibs! Mami Chiki, ano mga bet ninyong kulay ng poinsettia? Papadala na natin yan. Ang ganda, ang lakas maka-tail, fate of Ophelia neto, di ba? Balik sa inyo sa studio. Bagay yan sa'yo. Oy, Cap Aweng, pa-discount hanapin ka namin dyan. ALS, Mama. ALS, yan ang pangalan ng shop ni Cap. Maraming salamat po, Cap, and la. At sa aming pagbabalik, sakita tayo, upcycled bags na aesthetic pa rin. Aesthetic is the word today. Ayan. Pero ang kita, milyon kada buwan. Totoo ba o hype lang? Tututukan mamaya. Kaya wag po kayong alas mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Diba? Ang ganda talaga nila. Pwede na ba? Welcome back sa Good Morning Kapatid! Sure na unique, sure na matibay, at sure na eco-friendly. Yan po ang certified glow-up bags na gawa po sa upcycled materials. Perfect na pangregalo ngayong Pasko. Kita tayo kasama si Victoria, Creative Director ng Carry On PH. Good morning, kapatid! Good morning po! Okay, I'm so excited na may kwento mo sa amin ang istorya behind this business, diba? Bakit po ba bags ang naisipan ninyong maging negosyo? Pero before that pala, bakit Carry On? Ano po ba ibig sabihin ng OM? Carry ganun pala. Yes, so we're carrying good vibes. Gusto ko yun. O means vibes, so we're carrying good vibes. Okay, so uulitin ko. Kasama po natin this morning ang Creative Director ng Creative Miss Victoria! There you have it. So, bakit po ito ang iyong naisipan na business? So for a start, this was the most low-hanging fruit for us because my husband, they owned a bag business before called Comella during the 1970s. It's Comella and Yadu bags. They stopped production, and then by this year, we started this February. And yeah, this was we just revived it. And last year, I was diagnosed with cancer. And we were thinking of a business. This was the business that we thought of because I'm an industrial designer by profession. My classmates from Iloilo, because I'm an Ilongga. I came from Iloilo. Yes, gid. Maayong aga sa mga Ilonggudra. Ayun. So back in Iloilo, they surprised me with a fun run, and their altruism was very inspiring. And this was a thank you for them. Pero syempre, binili nila. Panggastos natin sa cancer natin. Ayan. So, kumbaga, ito yung business na, kumbaga, with the heart, di ba? With purpose. Yes, with purpose, inspired by an inspiration begets inspiration. Okay. So, ikaw yung nagde-design nitong mga bags na ito. And sino yung mga nagtatahe? Yung tsaka yung mga nag-workshop sa inyo? Yeah, so primarily, I'm the design director. But my father-in-law also is helping out with the designs as well as the technical, like yung mga pattern making. And as for our sewers, they were actually our sewers pa nung Comella time. So they're seniors na now. Some of them are seniors. And yeah, they're
all... Talagang continuing the legacy of your family's business. Yeah. Ano itong mga bags na ito? Ano yung mga design? At saka napakaganda talaga tignan kasi very colorful, di ba? Yes. Tsaka yung use nila, yun yung importante dito. It reflects the design. Exactly. Tulad itong, totoo naman, look at you, di ba? That's how you express yourself, di ba? So itong bag na to, tulad nito, ano yung use nito, di ba? Paano ba siya dinadala? So this one, it comes with 2 straps. What I like about this is this style is napaka-versatile niya because I can wear it in the morning and I can wear it at night. I can wear it with dresses. I would say, yes, exactly. So it comes with 2 straps and you would look totally different with different straps. So this one is parang siyang shoulder bag lang. Ayan. And then sometimes it can also be a crossbody like this one. Ayan. And, but wait, there's more. Ay, meron pa? Yes, so what you can do ang daming nagagawa, is you can actually make this longer. Wow! Ayan. And it becomes a longer padded crossbody strap. Ayun. Ayan. Gusto ko yung padded. Alam mo kasi minsan napapabigat tayo ng mga dala. Exactly. Tapos sumasakit sa mga balikat natin yung dala-dala natin bag. So with pads, medyo gagaan siya sa balikat natin. And especially this padded strap, all our straps can be tanggalable. Ay, gusto ko yun. Tanggalable. Yes. And it can be placed in our other bags. Okay. So, kunyari, eto, bumili ako ng malaking bags. Pwede ko yan ilagay? Ay, hindi po. Sorry. Sa ibang bags. Like, for example, this one. Yes, okay. Pero ito kasi, I was looking at this kanina. Titignan ko itong mga kapatid. And for sure, yung mga nanay dyan, gustong-gusto itong ganitong kalaking bag kasi marami tayong pwedeng ilagay. Pakita natin sa kanila, Miss Victoria. Okay. Ayan. So, dito po yung camera. Ayan, oo. Ready, Ready set, na. go. There you go. So it has a lot of compartments like that, and then it also has a compartment for your tumbler. So hindi gumalaw yung mundo mo. Totoo. Kasi alam mo, ako bilang isang ina, gusto ko talaga yung malalaki yung bag, lalo na pag nag-out of town or kung saan kami pupunta ng anak ko, especially nung bata pa siya. Kasi ang daming mga kailangan dalhin. Yes, such an overnight bag and a travel bag. Tapos kasha din ang laptop dito. Yes, so this one, for example, this is a 16 inches Garuda bag. Okay. We call this our Garuda bag. 16 inches of laptop can fit in here. And then, but wait, there's more. Okay. So, like for example, this one. Sige. Sorry. Marami siyang ginagawa. Pero ito din kasi mga kapatid, ang maganda dito, upcycle siya. Yes. Diba? Ito yung mga, kumbaga sustainable yung ating mga ginagawa dito. Last na lang po, Miss Victoria, magkano po ito? At saka saan po nila kayo pwedeng makontak? I'm sure very interested ating mga kapatid. So this one, our Garuda 16 inches retails at 11,950. And you can check us out at our online stores. We also have a pop-up at Rockwell Power Plant Mall, 3rd level. And where else? Sorry. We also have in Brat Pack stores and Spasio Opus Mall. And of course, sa social media accounts ninyo, Yes. kayo ay pwedeng makita doon, diba? More importantly, support local. Yan. Maraming salamat, Miss Victoria, for sharing your business with us, and we are very excited. Talaga naman po, kahit sino pwedeng magnegosyo para lahat. Kita tayo. At sa aming pong pagbabalik sa Chick Talk, get ready sa super Christmas vibes at mas masayang sayawan sa pinaka-bagong Christmas Station ID na sure hit bilang TikTok Dance Craze. Kaya naman mga kapatid, wag po kayong aalis. Tuloy-tuloy lamang ating happy morning sa pagbabalik ng Good Morning Kapatid!
kabay! Kung love na love niyo ang Pasko, yes! Mga mami, naku, ramdam na natin ang Paskong Kapatid vibes. Naririnig na natin dito sa TV5, kaya tara na makisayaw sa 2025 TV5 Christmas Station ID, ang walang patid, ang Paskong Kapatid. Yan po ay obra ng renowned OPM hitmaker na si Benny Saturno at kinanta ng mga paborito ninyong mga kapatid stars. At para mas swabe, mas festive, at ito mas feel na feel ang Pasko, ito po, makikisayaw sa atin ngayon ng Chanel Girls. Chanel Girls! Grabe! Sinayaw namin yun nung isang araw, ha? Ngayon, nandito na sila, the Chanel Girls. Ito po ang ating basic steps. Ang saya-sayawin, di ba, Berdan? Ayan, tuturo ninyo sa inyong mga kapitbahay, mga mami, para pag marinig ninyo, sayo kayo. Starting with, walang patid, ang sayang hatid. Di ba? Walang patid, ang sayang hatid. Tapos dito lang, labas ang yan. Tapos open, open. So thumb, thumb, open, open. Tapos sa dibdib, dibdib, ning-ning. Yan. Tapos dibdib, dibdib, and open. Tapos hitchhike tayo. It's the merriest. It's the brightest. Ayan, pa-cute lang. Tapos hitchhike, hitchhike mga mami. Ayan, hitchhike left and right. Yan. Tapos, invite everybody sa sigaw. Walang, eto favorite ko. Woo! Woo! Yan. Yan, diba? Open, open, invite everybody. Again, wave. And wave. And open, open, hug everybody yun. Kung hindi nyo ma-memorize lahat, yung dulo na lang muna. Dahil sasayawin pa natin to every week hanggang ma-memorize ninyo, okay? Alright, tignan natin kung magawa ninyo. Ito, slow version. Let's go, DJ, from the slow version. Ha? That's, ano ko, bilis. Ayan. Here, here, ning, and then open. And hitchhike. Merriest and point brightest. Yan, hitchhike ulit. Open. Sigawan. Walang. Yan, ito na yung gusto ko. Yan. And hug. And wave. O, gets nyo na, ha? Get. Let's go, mga host. Samahan nyo na kami from the top. Ito na. Sayo lang tayo. Zumba lang ito from the top. I'm ready. Wala na? I'm ready. Let's go, let's go. Sayo lang tayo. Yes. Ito, big. Zumba lang. Warm up lang. Okay? Wipe your window. Yan. Basta smile lang, mga mami. Okay, isara na yung bintana na yan. Isara. O, patingin ng kembot. Other side, 4 times. Ayan. Forward, then it's slow. 2 more. And back. Kembot. Ayan. Let's go! Woo! Open. Sanchez. It's the merriest. Open and hug. Yeah, wait. Yes. Open and hug. Thank you, Chanel Girls. Saan po kayo pwede mahanap ang Chanel Girls? Saan ba ang inyong Facebook? Chanel Gals. Hanapin nyo lang ang Chanel Gals. Hanapin nyo ang magagandang mga Chanel Gals. Dati maraming salamat na sinamahan nyo kami this morning. Napasayo nyo kami. Ayan. Alright. Practice na mga mami. And next time, dito pa rin tayo magpapasexy sa TikTok. Salamat! Mga chicks! And that is it. Para sa ating another exciting Wednesday morning, 29 days na lang Pasko na! Tuloy-tuloy
Princess Sarah at Dog of Flanders. At tumutok pa rin sa mga weather updates. Kita-kits pa rin tayo bukas. Mag-ingat po lagi yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga ang Good Morning Kapatid!